Noong una, akala ni Mara na pagkamalan lang niya ang mga sapatos, dahil pare-pareho namang asul ang tsinelas ng mga pamangkin ni Joel kapag naiiwan sa sala, pagkatapos ng tanghalian tuwing linggo. Pero nang mapansin niyang maingat na nakapatong ang isang pares ng maliliit na sapatos na pangsanggol sa tabi mismo ng rebulto ng Santo Niño, sa ibabaw ng aparador, nakaayos na tila alay at hindi naligaw. Sa kanya naintindihan na hindi iyon pagkakamali kundi mensahe. At dahil sanay na siyang tumahimik sa bahay ni Aling Cora, nanatili siyang nakatayo sa may pinto ng ilang segundo, hawak ang lalagyan ng leche flan na dinala niya, parang may hinihintay na magsabi na biro lang ang lahat, pero wala namang nagsalita. Tanging si Aling Cora lang ang dumaan sa likod niya, pinunasan ang kamay sa saya, at sinabing, bagay, no. Kulay lalaki, na para bang may bata ng paparating, at kailangan na lamang pangalanan ang kulay ng hinihintay nila. Hindi agad sumagot si Mara. Inilapag niya ang leche flan sa mesa. Inayos ang plastik na nakabalot doon kahit maayos na, saka tumingin sa kusina kung nasaan si Joel. Nandoon ito, nakayuko sa lababo, naghuhugas ng isang pitsel na para bang walang narinig. Sa 7 taon nilang mag-asawa, natutuhan ni Mara na kilalanin ang katahimikan ng asawa gaya ng pagkilala ng ibang babae sa tono ng boses. May katahimikang pagod, may katahimikang may tampo, may katahimikang nagtatanggol. At may katahimikang duwag, ang nasa kusina ng araw na iyon ay iyong huli malinis sa ibabaw, pero may takot sa ilalim, parang basong pinunasan ng husto para hindi mapansing may bitak sa gilid. Ang cute, sabi ni Tita Nena mula sa hapag, sumisipsip ng sabaw, sana ngayong taon may mailagay na ring paadiyan sa loob ng bahay, kahit babae muna, basta sundan agad ng lalaki. Tumawa ang ilan, hindi malakas, hindi rin nakakainsulto kung iisa-isahin. Pero sa ganitong mga sandali hindi naman lakas ang sumasakit kay Mara, kundi ang paraan ng pagsang-ayon ng mga tao. Iyong tipong hindi nila kailangang maging masama para maramdaman mong unti-unti kang inuunahan palabas ng sarili mong upuan. Umupo siya sa tabi ni Joel nang tawagin na para kumain. Amoy adobo ang mesa, may pritong bangus, may ensaladang talong, at sa gitna ay ang paborito ni Aling Cora na kare-kare na laging masyadong malapot para sa gusto ni Mara ngunit lagi niyang inuubos. Dahil natutuhan niya noon pang unang taon ng kasal na sa bahay na ito. Ang pagkain ay hindi lang pagkain kundi paraan ng pagpasok at paglabas sa loob ng isa't isa. Nang abuti ni Joel ang kanin para sa kanya, bahagya siyang nagpasalamat, hindi niya tiningnan ang sapatos. Hindi rin niya tinanggal. Sa totoo lang, hindi iyon ang pinakamasakit. Mas masakit na hindi na niya matandaan kung kailan huling beses na pinigilan ni Joel ang ina nito sa ganitong mga biro. Dati, kahit paano, sumasabat ito ng tama na, o kaya'y lilipat ng usapan sa presyo ng semento sa hardware nila sa palengke, sa traffic sa bypass road, sa kung ilang sako ng bigas ang inorder ng karinderya ng kapatid niyang si Berto. Hindi mahusay si Joel sa pagtatanggol, pero may mga taon na nagtatangka siya, nitong mga huling buwan, parang hindi na. Para bang unti-unting napagod ang boses niya sa paghawak ng bahaging dapat sa kanilang dalawa. Noong gabing iyon, sa kanilang maliit na bahay sa dulo ng kalsadang may 2 mangga at isang poste na laging may anunsyo ng paliga, si Mara ang unang nagsalita habang tinatanggal ang hikaw sa harap ng salamin. Hindi mo man lang inalis. Nasa likod niya si Joel, nakaupo sa gilid ng kama, nagbubukas ng medyas. Ano? Tanong nito, kahit alam naman. Iyong sapatos, saglit siyang napatigil. Saka ibinulsa ang medyas na para bang may kung anong dapat ayusin doon. Ayoko nang gumawa ng eksena pala kapag inalis. Hindi niya tinaasan ang boses, hindi niya kailangang gawin iyon. Sa mga ganitong usapan, mas tumitigas ang hangin kapag mahina ang salita. Mara, sabi ni Joel, linggo lang iyon, hindi naman araw-araw, nilingon niya ang asawa. Hindi araw-araw ang pagkapahiya para maging okay. Napatitig si Joel sa sahig, alam ni Mara ang mukha nitong ganyan hindi pa pagtatanggol sa ina, hindi rin paghingi ng tawad, kundi paghahanap ng pinakamurang pangungusap na makakapagpatahimik sa kanya nang hindi kinakailangang pumili. At sa mga sandaling tulad niyon, naiisip ni Mara na ang pag-aasawa pala ay hindi laging tungkol sa malalaking kasinungalingan. Minsan nasa maliliit na pagtitipid, sa isang salitang hindi sinabi, sa isang bagay na hindi inalis, sa isang tinging iniwas para hindi mapilitang umamin kung sino ba talaga ang nasasaktan at sino ang pinoprotektahan. Pagod lang ako, sabi ni Joel sa wakas. Pagod na rin ako, sagot niya, at iyon ang totoo, pero kulang. Pagod siya hindi lamang sa biyahe papasok sa accounting office sa bayan,
sa overtime tuwing katapusan ng buwan. Sa pagtitipid para sa dalawang bahay kanilang sarili at pakikisama sa pamilya ni Joel kundi sa uri ng pag-asa na hindi mawala-wala kahit ilang ulit mo nang sinubukang bawasan. Noong una, binibilang pa nila ang araw. May app pa siyang dina-download, may mga bilog at bituin at paalala kung kailan dapat magsaya, kailan dapat magpahinga, kailan dapat uminom ng folic acid, kailan dapat humiga ng nakataas ang balakang na parang may simpleng anggulong makakagawa ng milagro. Tapos naging konsultasyon sa doktor, dugo, ultrasound, tabletas, dasal, novena, iwas sa kape, iwas sa puyat, iwas sa pag-aalala na lalong nakakapagod dahil ang mismong pag-iwas ang nagiging bagong anyo ng pag-aalala. Sa dulo, hindi naman sila sinabihan ng alinmang doktor na imposible. Ang sabi lang ay mahirap, baka kailangan ng mas mahal na proseso, baka mas matagal, baka kailangang pareho silang mas matatag. Ang problema sa salitang baka ay para itong pinto na hindi lubusang sinara. Kahit gusto mo nang tumigil sa katok, may parte sa iyo na naniniwalang may magbubukas pa. Kaya hindi rin lubusang natatapos ang pagod. Umupo si Mara sa dulo ng kama at dahan-dahang pinahid ang cold cream sa mukha. Nagbayad ka na ba sa kuryente? Tanong niya matapos ang ilang minutong katahimikan. Alam niyang pag-iwas iyon, pero minsan ang pag-iwas ang natitirang anyo ng kabaitan. Oo, sabi ni Joel. Bukas dadalhin ko iyong listahan ng supplier sa tindahan. See. Natulog silang magkatabi, ngunit hindi magkalapit. Sa madaling araw, nagising si Mara sa mahinang tunog ng gate at sa amoy ng maagang kape mula sa kusina. Sanay si Joel gumising ng mas maaga kapag Lunes dahil dumadaan pa ito sa hardware ng pamilya bago pumasok sa branch na pinapamahalaan nito sa bayan. Bumangon siya ilang minuto pagkaraan at nadatnan si Joel na nagtitimpla ng kape, nakasandal sa lababo. Walang ilaw sa sala, tanging dilaw na liwanag mula sa kusina ang kumakapit sa gilid ng mga upuan. May pandesal pa diyan, sabi ni Joel nang hindi tumitingin. Ayoko, kumain ka. Hindi pa. Lumapit ito at inilagay sa mesa ang tasa niyang may kalahating asukal. Tulad ng nakasanayan, maliliit na bagay iyon, alam ni Mara. Ang problema, ang maliliit na bagay din ang dahilan kung bakit hindi madaling mapuot. Mas madali sigurong iwanan ang isang lalaki, kung malinaw siyang masama, kung sumisigaw, kung nananakit. Kung lantaran kang ipinagpapalit sa nanay niya, o sa apelido niya, o sa pangarap niyang magkaroon ng lalaki. Pero si Joel ay mabait sa maraming paraan na hindi sapat para ayusin ang sugat ngunit sapat para gawing mahirap ang paghiwalay sa loob mo sa kung ano ang hindi na dapat pinagtitiyagaan. May lunch tayo sa Sabado kina Kuya Berto, sabi nito pagkaraan, binyag ni Baby Enzo. Natawa si Mara, maikli at walang tuwa. Alam ko, nasa group chat ako. Pupunta tayo? Kailangan ba? Hindi sumagot agad si Joel, hinawakan nito ang tasa, pagkatapos ay binitawan din. Ayokong pag-usapan na naman nila. Ako rin, sabi niya. Pero hindi pareho ang ibig sabihin nating dalawa. Napatingin sa kanya si Joel sa wakas. Doon niya nakita ang pagod na matagal na niyang kinikilala, pero may dagdag na kung ano hindi pa pagtatapat, hindi pa paninisi, mas malapit siguro sa hiya. At ayaw niya iyon. Mas madaling makipag-away sa galit kaysa sa hiya dahil kapag hiya ang nasa kabilang mukha. Parang may obligasyon kang lambutin ang sarili mo. Pumasok na siya sa banyo, bago pa niya magawa iyon. Buong linggo, hindi sila nag-away, at iyon mismo ang naging anyo ng bangayan nila. Maayos silang nag-abutan ng susi. Maayos ang usapan sa gastusin. Nagtatanong si Joel kung uuwi ba siya ng maaga. Sinasabi ni Mara kung may natirang ulam sa ref. Sa gabi, magkatabi silang nanonood ng balita o kaya'y nag-i-scroll si Mara habang si Joel naman ay nagsiselo sa score ng basketball na hindi naman niya papanoorin kung hindi sikat na team. Wala namang malalakas na salita, pero sa pagitan nila ay may manipis na pader na parang gawa sa salaming kita nila ang isa't isa. Naaabot halos, pero may tunog tuwing aksidenteng tumatama ang kamay, at may paalala na hindi sila tunay na magkasama sa loob ng iisang isip. Noong Huwebes, dumaan si Lenny pagkatapos ng klase. Anak siya ng pinsan ni Mara na si Celia, 8 taong gulang, manipis ang buhok, laging may suot na headband na tila minana pa sa mas matandang pinsan. 3 hapon bawat linggo, sa bahay ni Mara siya dumidiretso dahil may trabaho si Celia sa garments sa kabilang bayan at gabi na nakakauwi. Matagal nang ganito ang ayos, halos 2 taon na, at sa panahong iyon ay natutuhan ni Mara ang bigat at gaan ng presensya ng isang batang hindi mo anak pero sa iyo unang naghahanap ng tubig, ng papel para sa assignment,
Nang sagot kung bakit matagal matuyo ang pandesal kapag iniwan sa lamesa, hindi kailanman tinawag ni Lenny si Mara na mama. Ate Mara ang tawag nito, minsan tita kapag nasa harap ng iba. Hindi rin hiningi ni Mara iyon. Ayaw niyang magmukhang nanghihiram ng katawagan mula sa isang buhay na hindi naman sa kanya, pero may mga sandaling kapag nakayuko si Lenny sa mesa, duling sa pagdikit ng mukha sa notebook. Nararamdaman ni Mara ang isang uri ng hapdi na hindi laging malungkot. Parang may bahagi sa kanya na natutong huminga ng iba kapag may batang nasa loob ng bahay, kahit hindi siya pinangalanan ng bata sa paraang lihim niyang ikinahihiya na minsan ay gusto niya. Ate Mara, pwede po ba akong dito magmath? Tanong ni Lenny habang hinuhubad ang sapatos sa may pinto. Oo naman, sabi niya. Nasa ref ang gulaman. Kumuha ka. Pwede dalawa? Isa muna. Tumawa ang bata at pumasok. Habang pinapanood niya itong magkalkal ng bag, naalala ni Mara ang sinabi minsan ni Aling Cora, kaswal na kaswal, habang hinihiwa ang mangga sa kusina, iba pa rin ang may sarili. Huwag kang masyadong masanay sa batang hindi mo naman apelido. Hindi sinagot ni Mara noon, hindi niya rin naikwento kay Joel dahil alam niyang may mga salitang kapag isinalin mo sa bibig ng iba, nagkakaroon ng bigat na hindi mo na kayang isantabi. Pero naalala niya iyon tuwing makikita niyang mas maingat si Lenny sa bahay nila kaysa sa dapat sa isang bata. Laging nagtatanong muna bago kumuha ng baso, laging umiipit sa pinakagilid ng sofa, laging sinasabing uuwi na siya kahit hindi pa dumarating si Celia, na para bang alam ng bata ang posisyon niyang pansamantala sa kahit saang tahanan. Noong Sabado sa binyag ni Enzo, ipinangako ni Mara sa sariling mananatili siyang mahinahon. Isinuot niya ang simpleng bestidang kulay olibo, ang hikaw na regalo ni Joel noong ika-4 nilang anibersaryo, at ang ngiting kaya niyang isuot kapag alam niyang may mga tanong na darating, pero ayaw niyang bigyan ng katawan ang awa ng iba. Sa covered court ginanap ang handaan dahil malawak ang pamilya ni Berto at gusto ni Aling Cora na makita ng buong barangay kung gaano kaputi at kalusog ang unang apo niyang lalaki sa panganay. May mga lobo sa may entablado, may tarp na may mukha ng sanggol na parang maliit na kandidato, at may 3 linyang buffet na mas mahaba kaysa sa pila sa health center tuwing may bakuna. Pagdating pa lamang nila, sinalubong na sila ng mga pinsan, tita, kapitbahay, at ng pamilyar na usok ng inihaw na baboy. Si Aling Cora ay nakabarong inspired na blouse at mukhang mas bata ng ilang taon dahil sa sigla. Nang makita si Mara, hinalikan siya sa pisngi at sinabing, "Oh, practice muna sa paghawak, para masundan agad si Enzo." Iniabot nito ang sanggol. Mainit at magaan si Enzo. Amoy gatas at pulbo, at napakaliit ng kamay, na kusang kumapit sa tela ng damit niya. Sa isang iglap, sumikip ang lalamunan ni Mara sa paraang hindi niya gusto, hindi dahil may mali sa bata kundi dahil may mga bagay na kapag lumapat sa braso mo, biglang nililinaw kung ano ang lagi mong ikinukubli sa likod ng trabaho, ng grocery list, ng buwanang bayarin, ng mga biro mong ikaw na lang ang titang laging may sobre sa mga binyag, dahil hindi mapunta sa iba ang gastusin. Uy, bagay na bagay, sabi ni Tita Nena muli, na para bang may isang script ang mga tao sa tuwing makakakita sila ng babaeng humahawak ng sanggol. Kita mo na, Joel, huwag na kayong maselan. Kahit anong gawin ninyo, ang mahalaga may lalaki. Naramdaman ni Mara na tumigas ang likod ni Joel sa tabi niya, ngunit ang sinabi lamang nito ay, "Tita, kumain na po kayo." Isang mahina, halos magalang na pagtulak, hindi sapat. Tinawag si Mara ng asawa ni Berto para magpicture kasama ang ninong at ninang. Nang ililipat na niya si Enzo pabalik, biglang may humila sa laylayan ng damit niya. Si Lenny iyon, dinala ni Celia dahil walang mapag-iwanan. Naka-yellow dress na bahagyang maluwag at may pulserang plastik na bigay marahil sa school fair. Ate Mara, pwede po ba akong uminom? Pabulong nitong tanong. Oo, kuha tayo. Hinawakan niya ang kamay ng bata at napansin ang isang mabilis, halos di sinasadyang sulyap ni Aling Cora sa magkahawak nilang kamay. Hindi naman masama ang mukha nito. Iyon ang nakakagulo, hindi mo siya mahuhuli sa tahasang pang-aapi. Sa paraan niya ng pagtingin, sapat na ang maliit na paglayo, ang bahagyang pagsara ng labi, ang pagtawag kay Berto para sa litrato nang hindi isinasama ang bata. Sa pagkain, naupo si Mara sa dulo ng mesa, kasama si Lenny at 2 pinsan na mas bata. Nang dumaan ang isang tiyahin na malakas ang boses at hindi marunong magtago ng opinyon, narinig niyang sinabi nito sa isa pa, "Kawawa naman si Joel, mabait pa naman. Wala pa ring sariling anak, buti si Berto, ayan may tagapagmana na." Ang sagot ng kasama ay mas mababa ang tinig, pero sapat para marinig pa rin, baka sa babae ang problema.
Ganyan talaga. Hindi gumalaw si Mara. Patuloy niyang hinihimay ang lumpia ni Lenny sa maliliit na piraso dahil ayaw ng bata kapag masyadong mainit at buo ang laman. Sa isang punto, naisip niyang tumayo, sumagot, sabihin kahit ano na hindi sila obligasyong ipaliwanag ang katawan nila, na hindi apelido ang sanggol para tawaging tagapagmana, na hindi sukatan ng bait ng lalaki ang kakayahan niyang makabuo. Pero may batang nakaupo sa tabi niya, tahimik na naghihintay ng ketchup para sa lumpia. At sa harap ng bata ay ayaw niyang gawing eksena ang sarili niyang hapdi. Kaya ngumiti lang siya kay Lenny at sinabing, dahan-dahan, may tinik pa yata iyong isda. Nang makauwi sila, 6:00 na at maulap na ang langit, hindi agad pumasok si Joel, naiwan ito sa may gate, kunwari inaayos ang kandado. Si Mara naman ay dumiretso sa kusina, naghugas ng kamay, at hinayaang matuyo sa hangin ang tahimik na galit na dala niya. Maya-maya pumasok si Joel at inilapag ang susi sa mangkok malapit sa ref. Masaya si Ma, sabi nito, na para bang iyon ang pinakaangkop na buod ng maghapon. Oo, sagot ni Mara. May apo na kasing lalaki. Huwag ka na. Ano ang huwag ko? Lumingon siya. Huwag kong mapansin, huwag kong marinig, huwag kong maalala. Napahawak si Joel sa batok. Hindi ko kontrolado ang sinasabi nila. Hindi nga, sabi niya. Pero kontrolado mo ang sinasabi mo. Ang hindi mo sinasabi. Ilang segundo silang nagkatitigan. Sa unang pagkakataon matapos ang ilang araw, hindi umiwas si Joel. May kung anong napagod sa mukha nito, parang matagal nang nakatayo sa ilalim ng timbang na hindi naman niya kusang pinili, pero hindi rin niya gustong ibaba dahil baka may madisgrasya kapag binitawan niya. May sinabi si Ma sa akin kahapon. Sabi nito, ano? Tungkol sa tindahan. Sa lupa sa likod ng lumang bodega. Nagtatanong siya kung ano raw plano natin sa hinaharap. Napatawa si Mara, pero pira-piraso ang tunog. Plano natin o plano niya? Mara, hindi, sabihin mo. Ano ba talaga? Umupo si Joel sa silya, parehong kamay nakalapat sa hita. Sabi niya, mahirap daw kung walang direktang magmamana, lalo na sa apelido, baka raw sa huli magulo. Naramdaman ni Mara ang kakaibang linaw na minsan lang dumarating kapag ang kinatatakutan mo ay sa wakas nagsuot ng eksaktong anyo. Hindi pala iyon tungkol lang sa mga biro, sa sapatos, sa kulay asul, sa pagsingit ng kahit babae muna. Hindi rin tungkol lang sa pagiging lola, may mas mababang ugat ang usapan, mas luma kaysa sa kanya, kaysa kay Joel. Marahil kasing luma ng mga pader sa tindahang minana ni Aling Cora sa biyenan niyang babae, ngunit ikinukwentong para pa ring galing sa mga lalaki ng angkan. At ano ang sabi mo? Tanong niya. Sabi ko, hindi pa naman tapos. Hindi pa tapos ang alin. Hindi sumagot agad si Joel, at sa pagitan ng katahimikan nila ay pumasok ang ugong ng electric fan mula sa sala, ang tahol ng aso sa katabing bahay, ang malayong videoke ng kapitbahay na sintonado sa chorus. Yung pag-asa. Sabi ni Joel sa wakas, halos pabulong, doong unang may kumirot sa galit ni Mara na hindi galit dahil gaano man siya kasakit sa narinig, alam niyang totoo ring may bahagi sa kanya na hindi pa tapos. Kaya siguro mas masakit. Kung sarado na ang loob niya, mas madali sanang pagtawanan ang kahibangang ito ng mga tao sa apelido at lalaki at pamana. Pero may parte pa rin sa kanya na biglang tumitigil sa tapat ng racks ng damit pambata sa department store, na kumakalkula pa rin ng lihim kung kaya ba nilang magtabi ulit ng pambayad sa susunod na konsultasyon, na minsang napapatagal ang tingin sa salamin hindi dahil iniisip niyang tumatanda na siya, kundi dahil naiisip niyang baka hindi sapat ang oras para sa lahat ng baka na naiwan nila. Umupo siya sa tapat ni Joel. Joel, sabi niya, maingat ang bawat salita. Kung gusto mo pa, sabihin mo ng diretsyo. Huwag iyong parang ako ang dapat umunawa sa paligid ng sinabi mo. Kumurap ito, napalunok. Gusto kong subukan pa. Dahil gusto mo, o dahil gusto nila. Napayo ko ito. Pareho siguro. Tumango si Mara, hindi bilang pagsang-ayon kundi bilang pagkilala na iyon, marahil ang pinakatapat na nasabi ni Joel sa loob ng maraming buwan. At dahil tapat, lalo iyong masakit, hindi niya mapuot ang lalaking marunong pang umaming hati ang kagustuhan. Hindi rin niya magawang kaawaan ng buo. At kung wala pa rin, tanong niya. Hindi ko alam, sagot nito. Iyan ang problema. Hindi na niya napigilan ang sarili. Hindi mo alam, pero ako ang laging pinapasan sa tanong ng lahat. Ako ang nakatingin sa mga babaeng para bang may kulang sa loob ko na pwedeng makita mula sa balat. Ako ang nakakarinig ng kawawa si Joel. Parang hindi ako kasama sa kasawi ang iniimbento nila. Parang sisidlan lang ako ng hinihintay nila. Tahimik na nakinig si Joel. Hindi nito pinutol ang salita niya. At sana ay makatulong iyon.
Pero minsan ang pakikinig lamang ay nakakadagdag sa bigat dahil ibig sabihin, totoo nga ang lahat at wala rin pala itong maibibigay na tutol. Si Lenny, sabi ni Mara pagkaraan, hindi na sigurado kung bakit doon napunta, marahil dahil iyon ang tanging anyo ng pag-aaruga na nakikita niya ng walang kondisyon. Kapag nandito siya, parang laging may sumusukat kung hanggang saan ko lang pwedeng mahalin ang batang iyon. Parang may bantay na nagsasabing, huwag sobra, huwag kang masanay, hindi iyo. Hindi naman ganon, agad ni Joel, pero mahina. Tumingin siya rito ng matagal. Hindi. Hindi mo ba naririnig si mama mo? Hindi makasagot si Joel. May mga pagkakataong ang katahimikan ng isang tao ang mismong patunay. Kinabukasan, hindi pumasok si Mara. Nag-leave siya kahit katapusan ng buwan at marami sanang hahabulin. Sinabi niyang masakit ang ulo, na hindi naman lubusang kasinungalingan. Pag-alis ni Joel, nilinis niya ang bahay ng mas maaga kaysa karaniwan. Pinalitan ang punda. Hinugasan ang banyo, inayos ang cabinet sa kusina, tinupi muli ang mga tuwalya kahit maayos pa. Ganitong-ganito siya kapag ayaw niyang umiyak gumagawa ng mga bagay na may malinaw na hangganan, may simula at katapusan, dahil ang ibang sakit ay hindi masipag harapin kung wala kang mahawakan. Bandang 10:00, dumating si Celia kasama si Lenny. May seminar daw sa paaralan at half day lang, saka biglang may errand si Celia sa palengke. Dito muna siya, ha? Babalikan ko mga 3:00, sabi ng pinsan niyang halatang nagmamadali. Sige, sabi ni Mara. Nang makaalis si Celia, inabutan niya si Lenny ng ginupit na mangga at asin. Tahimik kumain ang bata sa may mesa, pinanonood siyang magtupi ng tuyong damit. Ate Mara, tanong nito maya-maya, galit po ba kayo? Natigilan siya, kanino? Kay Tito Joel. Ang mga bata talaga, naisip ni Mara, hindi naghahanap ng buo at tamang kwento. Kinukuha lang nila ang pinakamalinaw na bahaging lumutang sa hangin. Hindi, sabi niya pagkaraan. Nag-usap lang kami. Tumango si Lenny, pagkatapos ay dumikit ang asin sa daliri at dinilaan iyon ng dahan-dahan. Kapag po nag-uusap si mama at papa ko ng ganyan, hindi muna ako lumalapit. Naramdaman ni Mara ang banayad na pagkahiya. Hindi dahil may ginawa siyang mali sa bata, kundi dahil may mga tensyong akala mo na itago mo ng maayos pero sa totoo'y sumisingaw pala sa pagitan ng mga plato, sa lakad ng paa, sa paraan ng pagsara ng pinto. Lumapit siya at inayos ang buhok ni Lenny sa likod ng tainga. Pwede kang lumapit sa akin, sabi niya, kahit kailan. Tumingin sa kanya ang bata, diretso at walang arte, saka tumango. Maya-maya, kinuha ni Lenny ang coloring book na binili ni Mara noong nakaraang linggo at humiga sa sahig ng sala. Habang nagkukulay ito ng bahay na pula ang bubong, at may araw sa kaliwang sulok, napansin ni Mara na laging may isang batang babae, ang mga drawing ni Lenny na nakatayo sa may pinto. Hindi sa gitna ng bahay, hindi sa bintana, kundi sa pinto parang handang umalis o hindi pa lubos na nakakapasok. Bakit sa pinto lagi? Tanong niya, pilit na magaang. Nagkibit balikat si Lenny. Para po kita lahat. Payak ang sagot, pero may kung anong kumurot sa dibdib ni Mara na hindi niya maipaliwanag. Bandang tanghali, nagluto siya ng miswa at sardinas dahil iyon ang gusto ni Lenny kapag umuulan. Nag-umpisa ngang pumatak ang ulan, dahan-dahan sa yero, tapos lumakas. Nagsara siya ng bintana sa sala at nang lumingon, nakita niyang nakatulog si Lenny sa sofa, nakatagilid, hawak pa ang Crayola. Bahagyang nakabuka ang bibig ng bata at may manipis na guhit ng pawis sa noo kahit malamig ang panahon. Dahan-dahang kinuha ni Mara ang Crayola sa kamay nito at tinakpan ng manipis na kumot. Tumayo siya roon ng ilang sandali, nakatingin sa pagtulog na iyon na walang hinihinging paliwanag. Sa labas, lumakas ang ulan. Sa loob, naramdaman niyang may kakaibang katahimikan na hindi kahawig ng mga katahimikang nasa kanya at kay Joel nitong mga nakaraang araw. Ito ay katahimikang hindi umiiwas, hindi nagtatanggol, hindi nagsisinungaling. Katahimikang payak lang, may batang natutulog sa sofa, may ulam sa kalan, may bahay na sa kabila ng lahat ay may anyo pa rin ng tahanan. At doon, sa gitna ng simpleng eksenang iyon, dumating sa kanya ang isang pagnanasang matagal na niyang hindi pinapangalanan dahil natatakot siyang gawing kasalanan ang sarili niyang kagustuhan. Hindi lang niya gustong magkaanak, gusto niyang magkaroon ng lugar kung saan ang pag-aaruga ay hindi laging sinusukat laban sa dugo, apelyido, o sa pabor ng mga taong hindi naman kasama tuwing gabi sa pagod at paghihintay. Gusto niyang may batang makakatulog sa sofa nila nang hindi pansamantala ang pakiramdam. Gusto niyang mapuno ang bahay nila ng presensyang hindi kailangang ipagtanggol sa sinuman. At kasabay ng hangaring iyon, may kasunod agad na hiya,
dahil alam niyang hindi siya nag-iisip sa malinis na paraan, hindi ito mabuting babae lang na nagnanais magmahal. May halo itong pagkapagod, inggit, pagnanais na patunayan ang sarili, at isang lihim na galit sa ideya na ang pagiging ina ay tila lisensiyang ibinibigay ng lipunan lamang sa mga babaeng nagdadaan sa tamang pintuan. Naupo siya sa may paanan ng sofa, at hinaplos ng marahan ang gilid ng kumot. Nang dumating si Joel ng gabing iyon, nadatnan siya nitong nakaupo pa rin sa sala, habang nanonood si Lenny ng cartoon, at kumakain ng mainit na kamote Q na binili ni Celia sa daan. Basa ang laylayan ng pantalon ni Joel, mukhang inabutan din ng ulan. Andito pa si Lenny, tanong nito. Oo, traffic si Celia. Lumapit si Joel at ibinaba ang payong. Nginitian siya ni Lenny. Tito Joel, tingnan niyo po. Magaling na ako sa division. Lumapit si Joel, yumuko, at tiningnan ang notebook. Wow, ang galing. May lambing sa boses nito, totoo at hindi pilit. At dahil totoo, muling sumikip ang dibdib ni Mara. Hindi niya alam kung saan eksaktong nagsisimula ang pagkukulang ng isang tao sa kakulangan bang magmahal, o sa kakulangang ipaglaban ang anyo ng pagmamahal na hindi akma sa inaasahan ng pamilya. Nang makaalis si Celia at matahimik ang bahay, naghain si Mara ng hapunan. Kumain sila ng hindi gaanong nagsasalita. Sa kalagitnaan ng pagkain, sinabi niya nang hindi tumitingin, masaya ka kapag andito si Lenny. Napatigil si Joel sa pagsubo. Oo naman, mabait na bata. Hindi lang mabait. Hindi siya galit nang sabihin niya iyon. Sa halip, napakakalma niya kaya napatingin sa kanya si Joel na tila mas delikado ang ganitong uri ng tinig. Parang humihinga ng iba ang bahay kapag andito siya. Matagal bago sumagot si Joel. Mara, wala akong sinasabing desisyon. Putol niya. Sinasabi ko lang ang totoo. Inayos niya ang kutsara sa plato kahit hindi naman kailangang ayusin. Pagod na akong mabuhay na parang iisa lang ang anyo ng pamilya na pwedeng igalang ng lahat. Hindi agad nagsalita si Joel. Sa labas, may patak pa ring nalalaglag mula sa bubong papunta sa drum sa likod bahay, paulit-ulit, parang mabagal na orasan. Alam mong hindi ganong kasimple, sabi nito sa wakas. Alam ko. Alam mo ring hindi papayag si Ma sa kung ano mang iniisip mo. Dahan-dahang tumingala si Mara, hindi siya nagulat sa mismong sinabi, kundi sa dali nitong pagbanggit sa ina bago ang sarili nilang dalawa. Narinig iyon ni Joel at alam din nitong narinig niya, dahil agad nitong ibinaba ang tingin, walang sumunod na paliwanag. Wala ring sigaw. Sa ilang relasyon, ang pinakamalalaking bitak ay hindi dumarating kasabay ng pagbasag. Dumarating sila sa anyo ng simpleng pagkakasunod-sunod ng pangalan kung sino ang unang pumapasok sa isip kapag may usapang dapat kayong dalawa lang ang may hawak. Natapos silang kumain ng halos walang salita. Nang maghugas na si Joel ng pinggan, tumayo si Mara sa may pinto ng kusina at tiningnan ang likod nito, ang balikat na dati niyang sinasandalan ng buong buo. Ang batok na ilang gabing iniyakan niya ng palihim sa pag-asang ang pagdikit sa taong mahal mo ay sapat ng lunas sa hiya ng mga tao. Mahal pa rin niya si Joel, iyon ang pinakaabala sa lahat. Hindi nababawasan ng pagkapagod ang pagmamahal sa tuwid na paraan. Minsan nga, lalo itong sumisiksik sa maliliit na lugar dahil wala nang malawak na mapwestuhan. Pero habang pinapanood niya ang asawa sa lababo, sa tunog ng tubig at baso, naisip niyang may mga pag-ibig na hindi agad namamatay. Ngunit unti-unting naiiba ang anyo, hanggang hindi mo na malaman kung pareho pa ba kayo ng tahanang inuuwian o pareho lang kayong marunong gumamit ng susi sa iisang pinto. Joel, tawag niya. Lumingon ito. Hindi niya agad sinabi ang susunod. Sa isip niya, andoon ang mga sapatos na asul sa altar, ang batang tulog sa sofa, ang mga salitang tagapagmana at sarili, ang dulo ng headband ni Lenny, ang hiya, ang pag-asa, ang pagod, ang pangungusap na matagal nang umiikot sa lalamunan niya. Pero ngayong gabi lang nagkaroon ng bigat na hindi na niya kayang itulak pabalik. Hindi ko pa alam kung hanggang saan ako sasama sa pag-asa mong hindi pa tapos, sabi niya ng marahan, pero alam ko na hindi na ako babalik sa dati kong pananahimik. Hindi sumagot si Joel. Pinatay nito ang gripo, ngunit nanatili ang tunog ng huling patak ng tubig sa bakal na lababo, malinaw at matagal bago tuluyang naglaho. Kinabukasan, maaga siyang nagising kahit kulang ang tulog, at sa ilang segundo bago niya maalala ang sinabi niya kagabi, ang pakiramdam niya ay gaya ng dati lamang may mahinang liwanag sa kortina, may tunog ng tricycle na dumaraan sa kalsada, may amoy ng sinaing mula sa kapitbahay, pero nang lumingon siya sa kabilang bahagi ng kama at makitang nakatihaya si Joel, gising na at nakatitig sa kisame na para bang doon niya gustong ilagay ang buong gabi nilang hindi natapos, saka bumalik sa kanya ang lahat,
hindi bilang sabog na sakit kundi bilang malinaw na bigat na tumabi sa dibdib niya. Hindi sila agad nagsalita. Tumayo si Mara, nagtali ng buhok, at dumiretso sa kusina para magsaing kahit may natira pang kanin sa ref. May kung anong ginhawa sa pagsisimula ng panibagong palayo, sa tunog ng paghugas ng bigas, sa puting tubig na itinatapon ng marahan sa lababo. Nang sumunod si Joel, hindi siya nagulat. Umupo ito sa mesa at nanatiling tahimik habang siya'y nagpiprito ng itlog. Sa wakas ito rin ang unang nagsalita, ngunit hindi tungkol sa sinabi niya kagabi. May pupuntahan ako sa munisipyo mamaya, sabi nito. May aayusin sa permit ng bodega, tumango si Mara. May baon ka? Tanong niya, at nang marinig niya ang sarili, naisip niyang marahil ganito ang hitsura ng mga sugat na ayaw pang aminin ng katawan. Patuloy kang gumagalaw sa dating gawi, kahit alam mong may bahagi ng napunit. Kukuha na lang ako sa labas, sagot ni Joel. Baka gabihin ako. Sige. Iyon lang. Ngunit habang kumakain sila ng nakaharap sa iisang mesa at magkaibang isip, ramdam ni Mara na may bago sa katahimikan nila. Hindi na ito simpleng iwas, para itong espasyong pareho nilang nakikita ngayon, at dahil kapwa nila nakikita, hindi na pwedeng magkunwaring wala. Nang umalis si Joel, narinig niya ang pag-andar ng motor, ang pagbukas ng gate, ang maikling pag-ubo nito bago bumuelo sa kalsada. Tumayo siya sa bintana at pinanood ang pagliko ng asawa sa kanto, hanggang matakpan ito ng mangga. Hindi niya hinabol, hindi rin siya nakaramdam ng pananabik na pigilin ito. Ang naramdaman niya ay mas payak at mas mahirap pangalanan, isang uri ng lungkot na hindi naghahanap ng yakap, parang unti-unting lumilinaw ang hugis ng bagay na dati ayaw mong tingnan ng tuwid. Pumasok siya sa opisina ng mas maaga sa araw na iyon, at nagpakalunod sa mga resibo, reconciliation, at correction entries. Pinilit ang isip na sumunod sa lohika ng numero. Dahil sa mga numero, kapag may kulang, may malinaw na hanapin, kapag may sobra, may malinaw na ibawas. Hindi tulad sa loob ng pamilya, na kahit paulit-ulit mong balansehin, ay laging may natitirang hindi mapangalanan sa pinakailalim. Bandang 11:00, nag-message si Celia, may PTA ako bukas hapon, pwede ba si Lenny ulit? Tiningnan iyon ni Mara ng matagal bago sumagot ng oo. Hindi naman siya nagdadalawang isip sa bata, ang totoo. Sa bawat pagdadaan ni Lenny sa bahay nila ay lalo niyang nakikita ang sarili niyang kagustuhan, hindi bilang malabong pag-asa, kundi bilang anyong nakaupo, kumakain, nagtatanong kung pwedeng dagdagan ang asin sa mangga. Ang nagdadalawang isip siya ay iyong kasunod niyon kung ano ang ibig sabihin kapag ang isang pagnanais na matagal mong itinago ay nagsimulang humingi ng salita sa loob ng iyong sariling bahay. Nang gabing iyon, dumating si Joel ng lagpas 9:00. May dalang dalawang supot ng lugaw at tokwat baboy, marahil bilang kapalit sa pagkawala buong araw, marahil bilang anyo ng paghingi ng tawad na hindi pa nito kayang ipangalan. Kumain ka na ba? Tanong nito sa pintuan pa lang. Hindi pa. Inilapag nito ang pagkain sa mesa at nagpalit ng damit. Habang nagsasandok si Mara ng lugaw sa mangkok, napansin niyang mas pagod kaysa karaniwan ang mukha ni Joel. Ngunit hindi pisikal lamang. Iyon iyong pagod na parang may pinagdala ka ng ilang oras nang hindi mo masabi kung gusto mo na bang ibaba o natatakot ka lamang na kapag ibinaba mo ay wala nang sinuman ang sasalo. Tahimik silang kumain. Pagkatapos ng ilang subo, sinabi ni Joel, nagpunta rin ako kay Ma, hindi itinaas ni Mara ang tingin. At, nabanggit ko na huwag na muna niyang pakialaman. Iyon mismo ang sinabi mo. Hindi ganyan ang eksaktong salita. Hindi niya maiwasang mapangiti ng bahagya, walang tuwa. Akala ko na nga. Napabuntong hininga si Joel. Sinabi kong sa atin iyon, na huwag muna siyang magsalita sa harap ng iba. At anong sabi niya? Natahimik si Joel, saka uminom ng tubig. Nasaktan. Tumango si Mara na para bang may kumpirmasyong dumating sa hininalanan niya. Siyempre, Mara, hindi ko siya kinakampihan. Hindi mo man kailangan. Minsan sapat ng ilarawan mo ang naramdaman niya bago ang naramdaman ko. Napatingin si Joel sa kanya. At sa titig na iyon ay may pagod, may bahagyang inis, at higit sa lahat ay may pagkalito na hindi na nito maitago. Ano ba ang gusto mong gawin ko? Tanong nito, mahina ngunit diretso. Doon siya sandaling napahinto, hindi dahil wala siyang sagot kundi dahil napakarami. Gusto niyang sabihin kay Joel na piliin siya, kahit minsan nang walang paliwanag sa iba. Gusto niyang sabihin huwag itong magsalita na para bang may mediator pa ang sarili nilang buhay. Gusto niyang sabihing may mga taon na hinintay niyang kusa nitong maramdaman ang tamang tindig, at ang pagod niya ngayon ay hindi lang sa pamilya nito, kundi sa paulit-ulit na pagsasalin sa salita ng mga bagay na dapat nakita na ng lalaking katabi niya sa kama. Pero ang lumabas sa kanya ay mas simple.
Gusto kong huwag mo akong ipaunawa palagi sa sarili ko. Sabi niya, namilog ng bahagya ang mga mata ni Joel, na para bang mas tumama ang tahimik na pangungusap kaysa kung sumigaw siya. Hindi ko ginagawa iyon, sagot nito, ngunit habang sinasabi iyon ay tila kalahati lamang ng sarili ang naniniwala. Ginagawa mo, sabi ni Mara. Kapag sinasabi mong pagod ka na, kailangan kong isipin ang pagod mo. Kapag sinasabi mong nasaktan si mama mo, kailangan kong isipin ang sakit niya. Kapag sinasabi mong hindi mo alam, kailangan kong maghintay para sa araw na malalaman mo, ako lagi ang umaabot. Muli itong tumahimik, at dahil wala na siyang lakas para dagdagan pa, tinapos niya ang lugaw at hinugasan ang mangkok, kahit kaya naman sanang gawin ni Joel. Sa kama ng gabing iyon, binalikan siya ng isang lumang alaala na matagal na niyang hindi inaalala ng buo. Ikalawang taon pa lamang nila ni Joel noon, bago naging seryoso ang mga konsultasyon. Bago naging bahagi ng bokabularyo nila ang fertility window at hormonal support, bago pa naging formal na bisita sa buhay nila ang pag-asa na may reseta. Nasa mall sila noon, Disyembre, at may batang nawawala sa toy section, umiiyak, namumula ang ilong. Lahat abala, may barker ng sale, may Christmas songs, may mga kahon ng laruan na parang masaya ang lahat kahit pagod. Si Mara ang unang yumuko sa bata. Kinausap niya ito, pinunasan ang ilong, dinala sa information desk, hindi pa sila kinakasal noon, pero hinawakan ni Joel ang siko niya pagkalayo nila at bumulong, bagay sayo. Hindi niya nalimutan ang paraan ng pagkakasabi niyon, payak, walang biro, walang anino ng pamilyang nakapaligid. Sa mahabang panahon, iyon ang isa sa mga alaala niyang dinudukot tuwing napapagod siya. Katibayan na minsang nakita siya ni Joel hindi bilang sisidlan o problema, o sagot sa tanong ng iba, kundi bilang tao na may sariling lambing. Ngayon, habang nakahiga siya sa dilim, naisip niyang maaaring totoo pa ring iyon, at marahil iyon ang komplikasyon, hindi naman naging kasinungalingan ang pagmamahal. Nadaganan lamang ito ng mga salita at pananahimik na paulit-ulit na pinili nilang ipagpaliban. Kinabukasan, dumating si Lenny nang may dalang Manila paper para sa project sa Araling Panlipunan. Masigla ito noong una, ikinukwento ang kaklaseng umiiyak dahil napahiya sa recitation, ang teacher nilang mahilig magkwintas, ang kantin na puro matamis ang tinda. Pero habang nagugupit sila ng maliliit na bandila para sa project, napansin ni Mara na paminsan-minsan ay napatitingin sa kanya ang bata na para bang may kinikilatis na timpla ng mukha niyang hindi pa rin niya naikakaila. Masakit pa po ba ulo niyo? Tanong ni Lenny. Hindi na. Bakit po parang tahimik kayo? Natawa si Mara ng kaunti. Tahimik naman talaga ako. Hindi po, ibang tahimik. Napatingin siya sa bata at sa gunting na hawak nito, sa maliit na noo nitong nakakunot sa pagsisikap maging maingat. Ang mga bata, naisip niyang muli, ay hindi man alam ang buong kasaysayan, marunong silang magbasa ng panahon sa loob ng bahay. May iniisip lang ako, sabi niya, tungkol po saan? Tanong iyon na maaaring sagutin ng basta, ngunit sa kung anong dahilan ay hindi niya kayang magsinungaling ng tuwiran sa batang ito. Tungkol sa mga bagay na gusto ko, sagot niya. Tumingin si Lenny sa kanya nang mas matagal kaysa sa inaasahan niya. Saka bumalik sa paggupit. Kapag may gusto po ako, sabi nito, iniisip ko muna kung kasya. Saan? Sa bahay. Sa bag. Sa oras. Sa mama ko. Mahina ang boses ng bata, walang bigat na sadya, at marahil dahil doon mas tumama. At kapag hindi kasya? Tanong ni Mara. Nagkibit balikat si Lenny. Minsan tinatabi ko muna. Wala nang sumunod na salita si Mara. Tinulungan na lang niya itong ayusin ang mga ginupit, ngunit sa loob niya ay may kung anong unti-unting nag-aayos ng sarili. Hindi pa desisyon, hindi pa tapang. Mas malapit siguro sa pagkilala na ang matagal na niyang itinatabi muna ay hindi naman nababawasan sa tagal. Nang sunduin si Lenny ni Celia, nagpaiwan ito ng ilang minuto sa may gate. Pasensya ka na, lagi kitang naaabala, sabi ng pinsan niya. Hindi abala si Lenny, sagot ni Mara. Tinitigan siya ni Celia na para bang may gustong itanong, ngunit piniling huwag. Magkababata sila at may mga uri ng pagtingin na hindi kailangang may kasunod na tanong para maramdaman mong may nabasa sa mukha mo. Buti ka pa, sabi ni Celia sa huli, pinipilit ang magaang na tono. Sobrang tiyaga sa kanya, minsan pakiramdam ko kulang ako sa oras. Lahat naman kulang sa oras, sabi ni Mara. Hindi, sagot ni Celia, sabay hila kay Lenny palapit sa kanya. Iba iyong kulang sa oras, iba iyong kulang sa loob. Pag-uwi niya sa sala pagkasara ng gate, matagal bago nakalapat ang mga kamay niya sa likod ng isang upuan. Hindi niya alam kung bakit doon sa pangungusap ni Celia siya natigilan.
Marahil dahil napakaraming taon na niyang pinagsisiksikan sa sarili ang ideyang ang pagiging ina ay usapin ng kapalaran at katawan at tiyempo, samantalang may ibang anyo pala ng kakulangan at ibang anyo rin ng pagdating. Hindi niya pinigil ang isip na umabot pa sa mas mapanganib na tanong kung sakaling may isang batang kailangang masaluhin, may lakas ba siyang ibigay iyon nang hindi ginagawa ang bata bilang benda sa sariling sugat? At may karapatan ba siyang pag-isipan iyon kung hindi naman sa kanya unang manggagaling ang huling bigat ng desisyon? Nang gabing iyon, nag-text si Joel na mahuhuli ulit, may inventory raw sa bodega. Hindi siya nagreklamo, ngunit naramdaman niyang ginagamit na naman ng asawa ang trabaho, bilang lugar kung saan mas madali ang mga bagay dahil may listahan, may bilang, may tao kang uutusin, may forklift kung mabigat ang kargada. Samantalang sa bahay nila ay salita lang at alaala at hiya ang binubuhat. Dumating ito nang halos tulog na siya, ngunit nagising pa rin siya sa maingat nitong pagpasok sa kwarto. Gising ka, bulong nito. Ngayon, oo. Umupo si Joel sa gilid ng kama. Hindi ito agad humiga, may sasabihin ako. Bumangon si Mara at sumandal sa headboard. Sa dilim, mahirap makita ng buo ang mukha nito, ngunit narinig niya ang paghinga bago magsalita. Nabanggit ni Masileni. Kumirot agad ang tiyan niya. Anong sinabi niya? Na baka raw masyado kang attached. Napatawa siya, maikli, tuyo. Attached. Mara, nakakatawa, no. Parang masamang ugali, hindi ko sinabing tama siya. Pero inuulit mo. Napapikit si Joel at saglit na kinuskos ang noo. Sinabi rin niya, dugtong nito, na hindi raw dapat nalilito ang mga tao, na may mga hangganan. Mga tao o siya. Mahabang katahimikan ang sumunod. Pagkatapos, isang bagay na hindi inaasahan ni Mara ang narinig niya mula sa asawa. Minsan naiisip ko rin. Hindi siya agad nakahinga. Ano? Na baka masakit lang sa'yo dahil hindi nito natuloy ang pangungusap, ngunit sapat na ang pagkakaputol para maunawaan niya. Na baka si Lenny ay naging paraan lamang para lagyan ng mukha ang kakulangan nila, na baka ang lahat ng sinasabi niya ngayon ay hindi tungkol sa bata kundi tungkol sa sarili niyang sugat. At dahil may bahaging natatakot din siyang iyon nga ang totoo, ang tinamaan niya ay hindi lamang galit kundi kahihiyan. Kaya mo pala, sabi niya, halos pabulong. Kaya mong sabihin iyon sa akin, hindi iyon ang ibig kong, iyon mismo. Humarap siya sa kanya ng buo. Alam mo ba kung gaano ko kaingat minahal ang batang iyon? Hindi ko siya tinatawag na anak. Hindi ko siya hinihila sa kung anong puwang ang bakante dito sa bahay. Hindi ko siya ginagawang sagot sa awa ng iba. Inaalagaan ko lang siya, dahil andiyan siya, at may mga hapon na kailangan niya ng tahimik na lugar. At ngayon sasabihin mo sa akin na baka sugat ko lang iyon. Hindi kita inaakusahan, mabilis na sabi ni Joel, ngunit huli na. May mga salita kasing kahit hindi buo, kapag narinig mo mula sa taong pinakamalapit sa'yo, biglang kumakapal at nagiging mas totoo kaysa sa intensyon ng nagsabi. Naramdaman ni Mara ang pagpintig sa sentido. Hindi, sabi niya, inaalisan mo lang ako ng tiwala sa sarili kong pag-aalaga. Tumayo siya at lumabas ng kwarto, bago pa niya tuluyang tumaas ang boses. Sa sala siya naupo, walang ilaw. Tanging liwanag mula sa poste sa labas ang pumapasok sa bintana. Ilang minuto ang lumipas bago sumunod si Joel, ngunit nanatili lamang ito sa may pintuan ng sala. Pasensya na, sabi nito. Mali ang sinabi ko. Hindi tumingin si Mara. Hindi lang mali, sagot niya. Madali, hindi iyon madali para sa akin. Oo, kasi hindi naman ikaw ang tinamaan. Nang walang sagot si Joel, lalo lamang luminaw sa kanya ang pagod. Hindi siya umiyak. Hindi rin siya sumigaw. Ngunit sa loob niya, may bahagi ng dating bahay nilang dalawa ang tahimik na umatras. Kinabukasan, Sabado, nagpasya si Mara na umuwi muna sa kanila sa kabilang barangay pagkatapos ng trabaho. Hindi iyon malayo, isang tricycle at maikling lakad lang, ngunit matagal na simula nang huli siyang tumigil doon ng walang okasyon. Ang kanilang lumang bahay ay mas maliit kaysa sa alaala niya, at ang ina niyang si Nida ay mas payat na ngayon, ngunit nananatili ang parehong paraan ng pagsasalubong. Hindi ito nagtatanong agad, hindi ito umaapaw sa lambing, ngunit inuunahan ka nito ng merienda at upuan na para bang ang pinakamagandang anyo ng pagmamahal ay ang hindi ka obligahing magpaliwanag bago ka pakainin. Wala si Papa? Tanong ni Mara habang binababa ang bag. Nasa sabungan ng mga kapitbahay, nakikipagkwentuhan lang, sagot ni Nida, may nangyari ba? Umupo si Mara sa bangkong kahoy at pinanood ang ina na naghihiwa ng papaya para sa atsara. Noon pa man, hindi mahilig mag-usap ng diretsyo si Nida tungkol sa damdamin. Mas kabisado nito ang anyo ng pag-aalaga sa kusina, sa mga pinapaubos, sa pinapabaon,
sa magdala ka ng payong na parang hindi payong ang ipinapadala kundi dasal. Kaya nagulat si Mara nang marinig niya ang sariling magsabi ng totoo, hindi lahat, ngunit sapat, tungkol sa mga sinabi ni Aling Cora, sa pagod kay Joel, sa batang natutulog sa sofa, sa pakiramdam na may puwang sa kanya, na matagal nang ayaw patahimikin. Tahimik lang na nakinig ang ina niya, nang matapos si Mara, matagal itong hindi nagsalita, tinimplahan siya ng kape. Umupo sa tapat niya. Noong pinanganak ka, sabi ni Nida, sabi ng biyenan ko, sayang daw babae. Napatingin si Mara. Hindi iyon kwentong madalas ikwento sa bahay nila. Sa totoo lang, wala siyang alaalang may naging usapan tungkol sa ganitong mga sugat sa pamilya nila. Ang mga lumang sakit ay karaniwang tinatakpan ng mga biro at pagtatrabaho. Tapos nang sumunod ang kapatid mong lalaki, saka ako biglang naging maayos sa paningin nila, dugtong ni Nida, walang pait sa tono, ngunit may pagkapirmi ng taong matagal nang kinilala ang hugis ng isang bagay. Pero alam mo, hindi ibig sabihin noon na tama sila, at hindi rin ibig sabihin na dahil nasanay ako, dapat masanay ka rin, hindi makapagsalita si Mara. Pinagmasdan niya ang mga kamay ng ina magaspang sa gilid ng mga daliri, may maliliit na peklat mula sa pagluluto at pananahi. Ano pong ginawa niyo? Tanong niya sa huli. Ngumiti si Nida ng bahagya. Nagpatuloy minsan lumaban, minsan tahimik, minsan mali ang tempo ko, minsan mali ang pinatawad ko, gano naman. Uminom ito ng kape, pero may isang bagay akong hinding-hindi ipinaubaya sa kanila. Ano? Ang pagdedesisyon kung ano ang kulang sa buhay ko. Naramdaman ni Mara ang dahan-dahang pag-init ng lalamunan niya, hindi lubos na iyak kundi mas malapit sa pagkapuno. Hindi ko pa alam ang gagawin ko. Amin niya. Hindi mo naman kailangang malaman ngayon, sabi ni Nida. Ang alamin mo muna, alin doon ang gusto mo talaga, at alin ang gusto mo lang kasi pinagtinginan ka na ng lahat. Buong hapon niyang dinala ang pangungusap na iyon habang nag-aayos ng lumang kabinet ng ina, habang pinapakain ang mga asong gala sa tapat, habang pinapanood ang mga batang naglalaro ng tumbang preso sa kalsada. Hindi iyon sagot, ngunit para itong maliit na ilaw sa dulo ng pasilyong matagal ng madilim. Nang umuwi siya, nadatnan niya si Joel sa sala, nakaupo sa sofa, nakahawak sa isang supot ng lansones na tila ilang beses nang nailipat mula sa mesa papunta sa kandungan. Saan ka galing? Tanong nito, at kahit payak ang tono, naramdaman ni Mara ang tagong kaba. Kinamama. Tumango ito. Nag-alala ako. May message ako sa'yo. Oo nga. Tumayo si Joel at inilapag ang prutas sa mesa. May ginawa ako kanina. Hindi agad nagsalita si Mara. Pumunta ako kay Celia. Doon siya biglang napatigil. Bakit? Dahil sa sinabi ko kagabi. Napalunok siya. At, humingi ako ng tawad sa kanya kung sakaling may naramdaman siyang kakaiba kina Lenny kapag nandito. Sabi ko, huwag siyang mag-alala. Hindi siya sagabal. Saglit na walang gumalaw sa loob ng bahay. Sa unang tingin, dapat sana'y gumaan ang loob ni Mara. At may munting bahagi nga sa kanya na umusog palapit doon. Sa posibilidad na marunong ding humakbang si Joel kapag may mali siyang nasabi, ngunit kasabay niyon ay may ibang pakiramdam na bumalot sa kanya, mas mabigat, mas mahirap tanggapin. Bakit hindi muna sa akin? Tanong niya. Napakurap si Joel. Ano? Bakit si Celia muna ang kinausap mo? Natahimik ito, marahil ngayon lamang niya naunawaan na ang pagwawasto ay hindi automatikong lunas. Minsan, ang paraan ng pag-aayos ang muling sumasakit. Akala ko makakatulong, sabi nito, sa'yo. Tanong ni Mara. O sa pakiramdam mong may nagawa ka? Napahawak si Joel sa likod ng leeg nito, ang dati nitong kilos kapag nahuhuli sa sarili. Pareho siguro. Muli niyang narinig ang tapat ngunit kulang na sagot, at muli iyong tumama. Hindi dahil gusto niya ng perpektong salita, kundi dahil pagod na siya sa mga katotohanang laging kalahati ang naibibigay. Mara, sabi ni Joel, lumapit ng isang hakbang, sinusubukan ko, tumawa siya, mahina, hindi nang iinsulto kundi pagod. Iyan din ang sinasabi ko sa sarili ko tungkol sa tin sa loob ng maraming taon. Tumingin sa kanya si Joel na para bang may gustong sabihin, ngunit hindi alam kung alin ang uunahin, ang paghingi ng tawad, ang pagkontra, ang paghawak sa kanya, ang pag-atras. Sa dulo, wala muna itong pinili. At marahil sa unang pagkakataon, hindi rin pinili ni Mara na tulungan itong pumili. Umupo siya sa silya sa tabi ng bintana at hinayaan ang katahimikan na manatili sa pagitan nila nang hindi niya tinatahi. Mula roon ay naririnig niya ang mga batang naglalaro sa labas, ang maingay na radyo ng kapitbahay, ang isang tindera ng kakanin na sumisigaw ng presyo sa dulo ng kalsada. Ordinaryo ang gabi sa buong barangay.
Sa loob lamang ng bahay nila tila may mabagal na paggalaw ng lupa. Maya-maya, umupo rin si Joel sa kabilang dulo ng sala, hindi sila magkatabi, hindi rin sila magkaharap. Noong sinabi mo kagabi na hindi ka na babalik sa dati mong pananahimik. Sabi nito pagkaraan ng mahabang oras na parang hindi oras, natakot ako, hindi tumingin si Mara. Bakit? Dahil naisip ko na baka doon lang pala umaandar ang lahat. Dahil marunong kang umunawa, pinikit niya ang mga mata, tapat iyon. At marahil sa wakas ay nagsisimula ng maabot ni Joel ang ugat ng bagay na matagal na niyang sinusubukang pangalanan. Pagod na akong maging dahilan kung bakit hindi gumuho ang gusto ninyong ayos, sabi niya. Hindi kita ginagawang ganun. Hindi sinasadya, pero oo, mahina ang boses niya, ngunit hindi na nanginginig, at hindi lang ng mama mo, pati ikaw, pati ako rin minsan. Sanay na ako ang nag-a-adjust, kaya hindi ko na napansin kung gaano na ako kaliit sa loob ng sarili kong buhay. Naramdaman niya ang tingin ni Joel, mabigat at hindi na makaiwas. Anong gusto mong mangyari? Tanong nito. Nais niyang sabihing hindi niya alam, ngunit sa sandaling iyon, may isang bagay siyang alam. Hindi pa kabuuan. Hindi pa pinal na anyo, ngunit sapat para hindi na umatras. Gusto kong huminto muna tayo sa paghabol sa hindi natin mapangalanan na para bang iyon lang ang sukatan, kung buo tayo, sabi niya. At gusto kong hindi ko kailangang ikahiya kapag may batang mahalaga sa akin, kahit hindi niya dala ang apelyido mo. Si Lenny ba ang ibig mong sabihin? Hindi lang si Lenny. Ngayon siya tumingin kay Joel. Ibig kong sabihin iyong kakayahan kong magmahal nang hindi dumadaan sa panuntunan ng pamilya mo. Hindi agad sumagot si Joel. Sa mukha nito ay may pagsisikap na unawain, ngunit naroon pa rin ang lumang guhit ng takot. Hindi lamang takot sa ina nito, naisip ni Mara, kundi takot din sa uri ng buhay na wala ng pamilyar na script. Sa baryo nila, sa mga kamag-anak nilang bawat linggo ay may ambag na opinyon, sa mga kwento ng mana at apelyido at sariling dugo. Napakadaling sabihin na bukas ang isip, hanggang dumating ang sandaling kailangan mo nang saluhin ang bigat ng pagiging taliwas. Hindi ko pa alam kung kaya ko agad ang iniisip mo, sabi ni Joel sa huli, hindi na niya ito ipinilit na linawin. Sapat na ang hindi ko pa alam na hindi na nagtuturo sa kanya, para maghintay, kundi umaamin sa sariling takot. At hindi ko na kayang mamuhay na parang wala akong iniisip, sagot ni Mara. Mahabang katahimikan ang sumunod, ngunit iba na ito sa mga nauna. Hindi pa rin ito magaan, wala ring nalutas. Ngunit sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, parang may isang bahagi ng usapan nila na hindi gumapang sa gilid para umiwas sa sentro. Hinarap nila iyon, kahit saglit, kahit nanginginig pa, maya-maya, tumayo si Joel para magsaing. Hindi siya kumilos para tumulong. Hindi bilang parusa, kundi dahil ayaw na niyang automatikong saluhin ang bawat puwang. Habang pinapanood niya ito sa kusina, naisip niyang marahil dito nagsisimula ang pinakatotoong pagbabago hindi sa malalaking pasya, na kayang ikwento ng buo sa ibang tao, kundi sa maliliit na pag-uurong ng dating gawi, sa pagpayag na may mga gawaing hindi mo na agad kukumpletuhin para sa dalawa, sa pagkilalang hindi mo obligasyong panatilihing buo ang larawan, habang kayo mismong dalawa ay hindi pa sure kung pareho pa kayong tumitingin sa iisang kinabukasan. Nang gabing iyon, bago matulog, nag-iwan si Mara ng isang ekstrang kumot sa sofa. Hindi niya alam kung para kanino, para sa sarili niya kung hindi siya makatulog sa kwarto, o para sa ideyang may mga pagkakataong kailangan munang magkaroon ng distansiya bago makapagsabi ng mas tapat. Ngunit hindi siya lumabas ng silid. Humiga siyang nakatalikod kay Joel, gising pa habang naririnig ang mabagal nitong paghinga. Sa dilim, bumalik sa kanya ang sinabi ni Nida, huwag mong ipaubaya sa kanila ang pagdedesisyon kung ano ang kulang sa buhay mo. Dahan-dahan niyang inulit iyon sa isip, hindi parang payo, kundi parang panimulang dasal para sa isang bagay na wala pa siyang pangalan. Sa kabilang gilid ng kama, gumalaw si Joel, ngunit hindi siya hinawakan. At sa pagitan nilang dalawa, sa espasyong hindi na puro pananahimik ngunit hindi pa rin paglapit, nanatili ang isang gabing hindi tiyak kung ito ba ang simula ng paghihiwalay sa lumang anyo ng kanilang pagsasama o ang unang pagkakataong pareho nila itong makikita nang walang ibang naglalarawan para sa kanila. Kinabukasan ng gabing iyon, hindi naman biglang nag-iba ang bahay nila. Naroon pa rin ang parehong upuan sa sala na medyo maalog ang isang paa, ang parehong kalendaryong may picture ng bukirin na libre mula sa feed supplier, ang parehong kurtinang kulay krema na kailanman ay hindi naging tunay na puti dahil sa alikabok at usok mula sa kalsada. Ngunit mula paggising pa lang ni Mara ay naramdaman na niya na may ibang ayos sa paghinga niya sa loob ng espasyong iyon.
Para bang may bahagi sa katawan niyang matagal nang sanay sumiksik ang unti-unting tumatangging lumiit muli. Hindi pa iyon tapang. Hindi rin galit. Mas malapit siguro sa pagkapagod na sa wakas ay nagkaroon ng gulugod. Nauna siyang bumangon kaysa kay Joel at hindi na niya inabala ang sariling hulaan kung magpapanggap ba ulit silang maayos para makatawid sa umaga, nang hindi kailangang bumalik sa mga salitang iniwan nila sa hangin kagabi. Nagsaing siya, naglaga ng itlog, nagtimpla ng kape. At nang pumasok si Joel sa kusina, nabasa pa ang mukha sa bagong hilamos, tumingin ito sa kanya, na tila naghahanap ng pahiwatig, kung anong uri ng katahimikan ang sasalubong sa kanya ngayon iyong dati bang mapagkumbaba. Iyong matagal na nilang ginagamit na parang panyo para takpan ang anumang dugong lumalabas sa gitna, o iyong bago, na hindi sumisigaw ngunit hindi rin umaatras. Maaga ka, sabi nito. Hindi ako masyadong nakatulog, sagot ni Mara. Tumango si Joel at siya na ang kumuha ng plato sa estante. Hindi na siya nagsabing siya naroon. Pinanood lang niya ito sa gilid ng tingin, at sa maliit na pagkilos na iyon ang hindi automatikong pag-abot, ang hindi paglalatag para sa dalawa, na para bang wala namang nangyari may kakaibang kirot at gaan. Hindi kasi totoo na gusto niyang maging malamig. Ang totoo, mas madali pang ang maging gaya ng dati, mas pamilyar ang pag-aalaga kahit sa loob ng sama ng loob. Mas natural sa kanya ang unahing makita kung may kulang sa pinggan ng ibang tao, bago niya tanungin kung may natira pa para sa kanya. Pero sa umagang iyon, hinayaan niyang si Joel ang kumuha ng kutsara nito, ang magbukas ng lalagyan ng asin, ang magtimpla ng sarili nitong kape. Maliit na bagay lamang, at marahil kung may ibang makakakita, ay pagtatawanan ang bigat na ibinibigay niya sa mga ganoong kilos, ngunit sa maraming taon ng pagsasama, doon nga madalas nakalibing ang mga hindi napapansin. Sa sinong laging unang tumatayo, sinong laging unang nagpapaliwanag, sinong laging marunong tumantya kung gaano karami ang dapat ibigay para walang sumama ang loob. Pupunta ako sa tindahan ni na mama mamayang hapon, sabi ni Joel pagkaraan ng ilang sandaling tahimik silang kumakain. May inventory ulit. Sige, sabi ni Mara. Baka abutin ako ng gabi. Sige. Hindi niya tinanong kung bakit kailangang siya ang naroon gayong may kapatid naman ito. Hindi na rin niya tinanong kung si Aling Cora ba ang nag-utos o kusa ba itong pumupunta. Ang pagtitipid niya sa mga tanong ay hindi kawalan ng interes. Iyon ay paraan para huwag nang siya na naman ang bumuo ng tulay, papunta sa mga bagay na alam niyang si Joel ang dapat magsimulang pangalanan. Pumasok siya sa opisina nang may dalang baon at pananakit sa batok. Sa maghapon, paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang sinabi ni Nida, at habang chinecheck niya ang petty cash vouchers at mga maling entry na iniwan ng bagong clerk, naiisip niya kung ilang taon nga ba siyang pumayag na ibang tao ang maglagay ng pangalan sa kung ano ang kulang sa kanya. Hindi naman kasi laging lantaran ang pananakop ng mga opinyon, minsan hindi kanila pinipilit ng harapan. Inuulit lang nila ang isang bersyon ng buhay hanggang mapagod kang kontrahin, at sa kalaunan ay isipin mong iyon na nga ang normal. Pag-uwi niya, nadatnan niyang wala pa si Joel. Hindi na rin siya nagtaka. Nagpalit siya ng damit, nagwali sa sala, at tinawagan si Celia para tanungin kung darating si Lenny kinabukasan. Pwede ba ulit? Tanong ng pinsan niya agad, na para bang hinihintay na rin ang pagbibigay niya ng pahintulot. May overtime ako sa opisina sa bayan. Baka 2 araw ko munang iwan. Naramdaman ni Mara ang mahinang pagtibok ng kung anong matagal nang nakapuwesto, sa ilalim ng lahat ng pagod niya. Oo naman, sabi niya. Dito lang siya, sigurado ka? Oo. Natahimik si Celia ng bahagya, pagkatapos ay nagpasalamat ng mas mahinahon kaysa karaniwan. Nang ibinaba ni Mara ang telepono, tumayo siya sa gitna ng sala at pinakiramdaman ang sariling tuwa. Hindi iyon malinis na tuwa, may halo iyong pangamba, at may bahid din ng kahihiyan sa sariling alam niyang may bahagi sa kanya, na inaabangan ang ingay ng batang papasok, ang bag na ihahagi sa upuan, ang boses na magtatanong kung may merienda. Ngunit ngayong mas malinaw na sa kanya kung gaano na siya napagod sa patuloy na pagliit, hindi na rin niya gustong agad husgahan ang lahat ng nararamdaman niya. Gabi na nang dumating si Joel. May amoy itong alikabok at init ng bodega, at kahit hindi siya tumanong, kusa itong nagsabi, may darating na supplier next week, kailangan naming ayusin iyong likod. Inilabas ni Mara ang tinolang niluto niya at naghapag. Tahimik silang kumain hanggang sasabihin niya, halos kaswal lamang. Dito matutulog si Lenny bukas at sa isang araw. Napahinto si Joel sa pag-abot ng sabaw, 2 araw. May overtime si Celia. Hindi ito agad sumagot. Hindi rin naman tumutol. Ngunit napansin ni Mara ang munting paghigpit ng panga nito.
Iyong maliit na paggalaw na marahil ay hindi mapapansin ng iba ngunit matagal na niyang kilala. Okay lang. Tanong niya. Oo, sagot ni Joel, ngunit kulang. Basta sabihin mo lang sana ng maaga. Sinasabi ko nga ngayon, iyong maaga talaga. Bakit tanong ni Mara, tumitig na ngayon ng diretsyo. Kailangan ba nating paghandaan ang presensya niya? Hindi iyan ang ibig kong sabihin. Ano ang ibig mong sabihin, Joel? Muli na namang lumitaw sa mukha nito ang pamilyar na pagod ng isang lalaking gusto ng mapayapang gabi, pero ayaw tukuyin kung anong mga salita ang kailangang harapin para maging payapa nga. Wala, gusto ko lang alam ko. Tumango si Mara at ibinalik ang tingin sa mangkok. Hindi niya na itinuloy ang usapan, ngunit sa loob niya ay may manipis na hiwa na muling bumuka. Dahil kahit hindi sabihin ni Joel, naroon na naman ang pakiramdam na ang isang batang matagal nang pumapasok at lumalabas sa bahay nila ay tila biglang naging presensyang kailangang tantiyahin, parang may maaring magulo kapag hindi sapat ang paalala. Kinabukasan, dumating si Lenny bitbit ang isang maliit na eco bag na may dalawang damit, toothbrush, at lumang stuffed toy na halos kalbo na ang isang tenga. Pagpasok pa lamang nito, ay may liwanag na agad sa sala na hindi nanggagaling sa araw. Ate Mara, dinala ko po si Bibi, kasi pag sa ibang bahay ako natutulog, ayaw niyang maiwan, sabi nito, itinataas ang stuffed toy na parang kailangang ipakilala. Sige, dito rin siya, sagot ni Mara. Natawa ang bata at dumiretso sa kuwarto para ilapag ang bag. Maya-maya, lumabas si Joel mula sa banyo, handa nang umalis para sa tindahan. Napatigil ito nang makita si Lenny. Oy, overnight ka pala, sabi nito, pilit na magaang ang tinig. Opo, sagot ni Lenny, masaya pa rin. May dala po akong assignment pero konti lang. Good, sabi ni Joel, sabay dampot ng susi. Tiningnan siya ni Mara. Aalis ka na. Oo, maaga kaming magsisimula, akala ko tanghali pa, nagbago. Iyon lang. Nilapitan ni Lenny si Joel para magpaalam at yumuko ito para tapikin ang ulo ng bata. Ngunit may kaunting pagkaalangan sa kilos na hindi nakaligtas kay Mara. Hindi malamig, hindi rin tahasang ilag, ngunit hindi rin iyon ang dating natural na lambing nito. At dahil sa mga huling araw, lalo na niyang naging matalas ang mata sa lahat ng maliliit na urong, naramdaman niya agad ang pait ng sandaling iyon. Pagkaalis ni Joel, hindi niya ipinakita ang anuman kay Lenny. Tinulungan niya itong mag-ayos ng notebook, gumawa ng sandwich, at magtiklop ng kumot sa sofa. Habang abala ang bata sa pagkopya ng mga sagot sa science, si Mara naman ay naglaba sa likod bahay at hinayaang dumaan ang oras sa tunog ng tubig at sa paulit-ulit na pagpisil sa mga basang damit. Subalit kahit anong payak ng umaga, hindi siya lubusang mapakali. Paulit-ulit bumabalik sa isip niya ang munting higpit sa mukha ni Joel, at naiinis siya sa sarili. Dahil bakit nga ba sa ganoon kababaw na bagay siya nasusugat gayong mas mabibigat na salita na ang pinakawalan nilang dalawa nitong nakaraang linggo. Ngunit alam din niyang hindi naman talaga mababaw. Sa pag-aasawa, lalo na sa uri ng pag-aasawang matagal nang umaasa sa mga hindi sinasabing pag-unawa, ang maliliit na pagbabago sa tono, ang unang naglilinaw kung saan nagsisimulang umurong ang tiwala. Tanghali na nang magtanong si Lenny, Ate Mara, pwede po ba akong dito matulog sa kwarto niyo? Kahit sa banig lang, napahinto si Mara sa paghihiwa ng sitaw. Bakit, ayaw mo sa sala? Pwede naman po. Kaso, kinagat ng bata ang labi. Kapag sa sala po kasi, parang bisita lang. Hindi agad nakasagot si Mara. Naroon na naman ang pakiramdam na may kung anong sobrang talino sa katahimikan ng mga bata. Iyong hindi nila sinasadya, ngunit laging eksaktong tumatama sa mga bahaging ayaw mong himayin. Sige, sabi niya sa huli. Pinipiling magaan ang boses. Sa kuwarto ka. Ngumiti si Lenny ng mabilis, pagkatapos ay yumuko ulit sa notebook. Sa hapon, habang pinapatulog niya ang bata para sa maikling siesta, naisip ni Mara kung gaano kadaling maipamukha sa isang tao ang pagiging pansamantala. Minsan hindi naman ito sinasabi. Nasa posisyon lang ng kutson, sa aling estante mo pwedeng ilagay ang bag, sa kung kailangan mong laging magtanong bago magbukas ng ref. Ang mga tahanan, naisip niya, ay hindi lamang binubuo ng bubong at dingding, nabubuo rin sila sa dami ng pahintulot na hindi mo na kailangang hingin. Nang gabing iyon, halos 10:00 na nang umuwi si Joel. Tulog na si Lenny sa kwarto, yakap ang stuffed toy, at si Mara ay nakaupo sa sala, nagbabalat ng bawang para sa lulutuin kinabukasan, kahit maaari namang bukas na lamang. Pumasok si Joel ng maingat, ngunit nang makita siyang gising pa, huminto ito sa may pinto. Hindi ka pa natutulog. Mainit pa sa loob.
Tumango ito at tumingin saglit sa nakasarang pinto ng kwarto. Tulog na siya. Oo, sa kwarto. Hindi agad sumagot si Mara. Oo, nilingon siya ni Joel. Bakit doon? Dahil ayaw niyang magmukhang bisita lang. Lumalim ang katahimikan sa pagitan nila. Narinig niya ang paghinga ni Joel, iyong mabagal na hinga kapag ayaw nitong magpadala sa unang reaksyon. Mara, sabi nito, hindi naman siguro kailangang. Kailangang ano? Tanong niya, ibinaba ang kutsilyo sa mesa. Wala. Ang ibig ko lang. Tumigil ito, tumingin sa sahig, saka sa pinto ng kwarto, parang maingat na maingat sa mismong anyo ng pangungusap na pipiliin. Bata pa siya. Oo. Alam ko. Madaling masanay, dahan-dahang tumingala si Mara, sa ano. Napalunok si Joel. Sa mga bagay. Natawa siya ng napakahina, ngunit sapat para may talim. Anong mga bagay ang kinatatakot mong masanayan niya? Joel. Iyong may kama. Iyong may taong naghihintay pag-uwi. Iyong tinatawag siyang kumain ng hindi niya kailangang mangapa, kung dapat ba siyang humindi para hindi makadagdag. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Pero iyan ang tunog. Tumayo si Joel at inilapag ang susi ng mas malakas kaysa kailangan. Bakit ba lagi mong pinapalala? Hindi ko pinapalala. Ikaw ang hindi dumidiretso. Pareho silang natahimik sa takot na magising ang bata, at sa pagpipigil na iyon, mas lalong tumalas ang bawat salita. Ayokong masaktan siya, sabi ni Joel sa wakas, pabulong ngunit buo. Dahil hindi naman natin alam kung, hindi na naman nito natuloy. Ngunit malinaw na kay Mara ang lunan ng pangungusap na iyon. Hindi nila alam kung saan ito hahantong, hindi nila alam kung ano ang inaangkin o hindi inaangkin. Hindi nila alam kung anong puwang ang binubuksan sa loob ng bahay nila, at kung handa ba silang punan iyon. Sa ibang araw marahil, baka nakita niya rin ang takot ni Joel bilang may saysay, bilang anyo rin ng pag-iingat. Ngunit sa gabing iyon, sa lahat ng pagod na naipon na sa kanya, ang narinig niya ay iba, na bago pa man masaktan ang bata sa anumang maaaring mangyari, inuunahan na itong itabi ni Joel sa pangalan ng pag-iingat. Mas gusto mo sigurong walang masanay, sabi niya. Mas madaling walang masaktan kapag walang lumalim, hindi iyon patas. Hindi rin patas na lagi mong ipinamamana sa akin ang lahat ng dapat intindihin. Hindi na sumagot si Joel. Pumasok na lamang ito sa banyo, at nang lumabas, hindi na sila muling nag-usap. Ngunit magkatabi pa rin silang humiga ng gabing iyon, at sa pagitan nila ay si Lenny, mahimbing ang tulog. Nakadapa sa gilid ni Mara dahil sa kalagitnaan ng gabi, ay lumipat ang bata mula banig sa paanan ng kama papunta sa pagitan nila ng hindi na nagising ng lubos. Tulad ng mga batang instinct ang sumusunod kapag naghahanap ng init, pagmulat ni Mara madaling araw, iyon ang una niyang nakita. Ang maliit na likod ni Lenny, ang buhok nitong nakabuka sa unan. Ang isang kamay na nakahawak sa kumot ni Joel, sa kabilang dulo ng kama, gising na ang asawa niya at nakatitig din doon. Hindi sila agad kumilos. Sa ilang segundo, walang hiya. Walang alingkora, walang apelido, walang mga tanong ng kung sino ang dapat at hindi dapat. Tatlong katawang nasa iisang kama lamang, sa tahimik na oras bago magliwanag ang umaga. At marahil iyon ang dahilan kung bakit unang umiwas si Joel, marahang inalis nito ang kumot sa kamay ng bata at bumangon para maghanda. Hindi iyon marahas, ni hindi nga nagising si Lenny, ngunit sapat ang pag-iwas na iyon para mag-iwan ng malamig na guhit sa dibdib ni Mara. Sa buong araw na sumunod, mahirap para sa kanya ang manatiling malambot kay Joel. Pinilit naman niya. Hindi siya nakipagtalo, tinulungan niya si Lenny sa project, pinakain ng tsamporado, at nang sunduin si Celia ng gabing iyon, mahinahon lamang niyang sinabi, pwede ba siyang dito ulit sa Friday? May field trip daw, maaga ang call time. Nakakahiya na yata. Sabi ni Celia, ngunit halata sa boses nitong umaasa rin. Hindi nakakahiya, sagot ni Mara. Pagkaalis nila, saka siya naupo sa gilid ng sofa, at hinayaang maramdaman ang kabuuan ng sarili niyang pagnanais na hindi na niya maitatanggi kahit sa sarili. Hindi naman tungkol kay Lenny lamang, hindi rin ito simpleng pagnanais na punan ang bakante sa buhay nila ni Joel. Mas magulo at mas tapat doon ang nararamdaman niya. Gusto niyang may lugar sa buhay niya ang pag-aaruga na hindi laging hinihinging patunayan ang karapatan. Gusto niyang hindi kailangang laging katawan ang tanging pintuan papunta sa pagiging buo. Gusto niyang kung may batang mahalin siya, hindi iyon kailangang ituring agad na banta o maling pagkasanay o kahalili sa isang kabigo ang ilang taon nang idinidikta ng ibang tao. At habang iniisip niya ang lahat ng ito, lalo niyang nararamdaman kung gaano kalayo pa si Joel sa puntong iyon. Kahit may mga sandaling lumalapit ito. Nang sumunod na linggo, tumawag si Aling Cora.
hindi sa telepono ni Joel kundi sa kanya, at iyon pa lamang ay sapat na para kumirot ang batok ni Mara. Hindi naman madalas siyang tawagan ng direkta ng biyenan kung hindi may okasyon, paanyaya, o utos na nilalagyan ng lambing sa dulo. Mara, anak, kain kayo rito mamaya, sabi nito sa boses na malambot na parang walang anumang nasugatan nitong mga nakaraang linggo. Magluluto ako ng sinigang. Nandito rin si Berto. Tiningnan ni Mara ang orasan, ang sala, ang katahimikang walang Joel dahil maaga itong umalis para sa hardware. Busy po ako ngayon, sabi niya. Kahit saglit lang, matagal ka nang hindi dumadalaw. Natahimik siya. Sa dati niyang sarili, baka pumayag siya para huwag nang lumaki ang anumang sama ng loob. Baka ipagpaliban na naman ang sariling pagod dahil mas simple ang sumama kaysa humindi at maging paksa ng panibagong kwentuhan. Ngunit sa sandaling iyon, may kung anong umayo sa tinig niya. Sa totoo lang po, ayoko muna, tahimik sa kabilang linya. Narinig niya ang mahinang ugong ng TV sa bahay ni Aling Cora, ang tila paghila nito ng tsinelas sa semento bago sumagot. May problema ba, anak? Meron po, hindi siya sumigaw, hindi rin siya ng away, ngunit dahil payak ang sagot, lalo itong tumibay. At gusto ko munang hindi tayo magpanggap na wala. Muling humaba ang katahimikan, nang magsalita si Aling Cora. Bahagyang mas malamig na ang tinig. Kung tungkol iyan sa mga biro, hindi po biro sa akin. Hindi ka naman dapat masyadong, kaya nga po ayoko muna pumunta, putol ni Mara, at nang marinig niya ang sarili niyang pinutol ang mas matanda, may mabilis na tusok ng hiya sa dibdib niya. Iyong ugaling itinuturing pa rin niyang halos kasalanan, kahit sa mga sandaling kailangan niyang ipagtanggol ang sarili, ngunit kasabay niyon ay may iba ring pakiramdam, mas tahimik ngunit mas matibay. Ang pagkilalang kung hindi niya ito gagawin ngayon, baka hindi na niya matutuhang gawin kahit kailan. Hindi ko po kontrolado ang iniisip ninyo, sabi niya. Pero kontrolado ko kung hanggang saan ko iyon papayagang pumasok sa bahay ko at sa katawan ko. Sa kabilang linya, hindi agad sumagot si Aling Cora. Nang magsalita ito, ibang lambing na ang ginamit. Hindi na iyon ang lambing ng pag-anyaya. Iyon ang lambing ng may bahagyang sugat ang pride at naghahanap ng paraan para maibalik ang dating pwesto. Joel will hear about this, sabi nito sa Ingles, isang nakasanayan nitong ginagawa kapag gusto nitong magtunog mas formal, mas malayo, mas may bigat. Mas mabuti po, sagot ni Mara, at ibinaba niya ang tawag bago pa siya manginig ng tuluyan. Pagkaputol ng linya, napaupo siya sa sofa, at saka lamang niya naramdaman ang lakas ng tibok sa dibdib. Nanginginig ang kamay niya, at sa unang minuto ay hindi niya matiyak kung mula ba iyon sa takot o ginhawa. Marahil pareho, dahil hindi naman agad gumagaan ang pakiramdam kapag ginawa mo sa wakas ang matagal mong kinatatakutan. Minsan nga, una pa ngang dumarating ang matinding hiya, iyong pakiramdam na baka sumobra ka, baka bastos ka, baka ikaw na ngayon ang magiging kwentuhan sa pagitan ng mga kutsarang nagsasandok ng sabaw sa bahay ng iba. Ngunit sa ilalim ng hiya, naroroon ang mas payak na katotohanan, tumanggi siya. Tumanggi siya nang hindi inilulubid ang sarili sa mahabang paliwanag, hindi siya sanay roon, marahil kaya halos buong hapon ay pakiramdam niya, may suot siyang damit na hindi pa inaangkop sa katawan. Nang umuwi si Joel ng gabing iyon, alam na nito. Kitang-kita iyon sa paraan ng pagbukas nito ng gate hindi malakas, hindi rin karaniwan, iyong kilos ng taong nakaipon ng sasabihin sa biyahe pa uwi at hindi pa alam kung paano sisimulan. Pumasok ito sa sala at agad siyang tiningnan. Tinawagan mo si Ma, siya ang tumawag sa akin. At sinabi ko ang totoo. Pinadaan ni Joel ang dila sa labi at ibinaba ang bag. Mara, pwede mo namang sinabi sa akin muna. Bakit? Tanong niya, pagod ngunit hindi na natataranta. Para ako ang magsabi. Para hindi siya mabigla. Natawa siya, maikli. Ako ba, Joel? Hindi ba ako nabigla sa maraming taon? Hindi ito agad nakasagot. Naglakad ito palapit sa bintana, at bumalik, iyong ugaling lakad kapag naghahanap ng mas mahinahong bersyon ng sariling reaksyon. Hindi ko sinasabing wala kang karapatan, sabi nito, pero hindi mo kailangang gano. Ganong paano? Masyadong matalim. Tumingin siya rito ng matagal. Ang ibig mong sabihin, hindi na ako katulad ng dati. Napapikit si Joel, at sa pagkapikit na iyon, napatunayan niya ang bagay na matagal na niyang naamoy sa hangin, ngunit ngayon lamang nagkaroon ng hugis. Hindi lamang si Aling Cora ang hirap sa bagong anyo ng katahimikan niya. Pati si Joel, pati ang lalaking ilang taon ding nakinabang sa kakayahan niyang umunawa ng higit sa nararapat. Kapag ikaw ang nagdidiretso, matalim din naman, sabi niya. Pero kapag ako, biglang sobra. Hindi iyan ang sinasabi ko, pero iyan ang laman.
ilang segundo silang magkatitig. Pagkatapos, mas mababa na ang boses ni Joel nang magsalita. Nahihirapan lang ako, sa ibang panahon, baka iyon pa lamang ay sapat na para lumambot si Mara, para lapitan ito, para sila na naman ang magkabuklod sa gitna ng hirap na hindi pa lubos pinangalanan. Ngunit ngayong gabi, hindi niya binura ang sariling pwesto para bigyang daan ang hirap ng asawa. Ako rin, sagot niya. Matagal na. Nang sumunod na Biyernes, dumating si Lenny ng mas maaga kaysa inaasahan nila dahil madaling araw ang field trip kinabukasan at mas malapit sa school ang bahay ni Mara kaysa kina Celia. Kasama nito ang maliit na bag, ang parehong stuffed toy, at isang malinaw na excitement na hindi pa komplikado ng mga pag-iingat ng matatanda. Ate Mara, kailangan daw po naming magdala ng extra shirt at biskit, sabi nito habang inilalabas ang gamit sa mesa. Tingnan mo nga po kung tama. Tinulungan niya ang bata mag-impake. Si Joel ay nasa sala, kunwaring abala sa pag-aayos ng resibo mula sa hardware, ngunit halatang nakikinig sa bawat galaw. Pagkatapos kumain, nang nagkukwento si Lenny tungkol sa zoo na pupuntahan nila, napangiti si Joel ng totoo sa isang punto at sinabing, "Mag-ingat ka sa monkeys, baka kunin iyong biskit mo." Tumawa si Lenny, tumawa rin si Mara, at sa maikling sandaling iyon ay halos sumagi sa kanya ang lumang anyo ng kanilang bahay. Iyong mga sandaling ordinaryo lamang, ngunit sapat para paniwalain kang, kaya pang buuin ang lahat mula sa maliliit na kabaitan. Subalit ng bandang 10:00 at tulog na ulit ang bata. Bumalik ang bigat. Nasa kusina sila, kapwa nag-iwas sa panibagong banggaan, hanggang sa si Joel na rin ang nagsabi, "Ayoko ng ganito." "Anong ganito?" Na bawat kilos ko mali. Hindi agad sumagot si Mara. Humawak siya sa gilid ng lababo at tinitigan ang basang plato. "Hindi bawat kilos mo mali," sabi niya sa huli. "Pero matagal ko nang ginagawang maliit ang mga tama mo para lang mapagkasya ang sarili ko sa kulang." Hindi kumibo si Joel. At dahil wala na siyang lakas para iayos pa ang bawat salita, para mas madaling tanggapin, nagpatuloy siya. "Kapag umiiwas ka, ako ang umaabot. Kapag hindi mo kayang magsalita sa mama mo, ako ang tumatanggap. Kapag natatakot ka sa kung ano ang magiging itsura ng buhay natin kung hindi ito sumunod sa inaasahan, ako na naman ang kailangang maghintay." Tumingin siya sa asawa. "Hindi ko na kaya." Hindi sumagot si Joel agad, ngunit ang mukha nito ay wala ng depensa. Wala ng pilit na pagkamahinahon, wala na ring madaling paliwanag. Nandoon lamang ang isang lalaking sa wakas ay nakaharap sa posibilidad na ang bagay na inaasahan niyang laging magtitiis para maging maayos ang lahat ay maaaring hindi na gawin iyon. "Hindi ko alam kung paano ka hahabulin," sabi nito sa wakas, halos parang pag-amin sa sarili. Naramdaman ni Mara ang biglang pagkirot ng lalamunan. Dahil iyon marahil ang pinakatapat na nasabi nito sa kanya sa loob ng mahabang panahon. At kasabay ng sakit ng katapatang iyon ay may kakaibang lungkot na maaaring hindi dahil ayaw siyang habulin ni Joel, kundi dahil matagal nang nasanay ang asawa niyang siya ang laging bumabalik, kaya ngayong siya na ang umatras. Hindi na nito alam ang hugis ng paglapit na hindi umaasa sa dating gawi. "Hindi ko rin alam kung gusto ko pang mahabol sa paraan na alam mo," sabi niya. Walang sumunod na sigaw, walang umalis sa bahay, walang eksenang lulundag agad sa mga bibig ng kamag-anak. Ngunit matapos ang gabing iyon, kapwa nila alam na may isang bagay nang umabot sa puntong hindi na kayang ibalik sa lumang ayos sa simpleng pagiging mabait kinabukasan. Nang mahiga si Mara sa kama at pakinggan ang mahimbing na tulog ni Lenny sa banig sa paanan, naramdaman niya hindi ang ginhawang dala ng desisyon, kundi ang bigat ng isang pagbubukas na wala pang kasunod na direksyon. Sa isang banda, gusto niyang huminga ng maluwag dahil sa wakas ay hindi na lamang siya tumatahimik para maprotektahan ang damdamin ng lahat. Sa kabilang banda, naroroon ang malaking takot na kasunod ng anumang pagkilos ng sariling loob, kung hindi na siya ang dating Mara na marunong sumalo ng lahat ng hindi mabitawan ni Joel. Sino na silang dalawa kapag nawala ang lumang timbangan? At dahil wala pa siyang sagot doon, nanatili lamang siyang nakadilat sa dilim, nakikinig sa tunog ng electric fan, sa malayong ugong ng motorsiklo sa kalsada. Sa mahinang paggalaw ni Joel sa tabi niyang hindi rin marahil tulog, habang sa loob niya ay unti-unting humihiwalay ang dating anyo ng pagtitiis mula sa bago. Mas tahimik ngunit mas mahigpit na anyo ng sarili niyang pagnanais mabuhay, nang hindi laging ipinagpapalit ang dignidad sa kapayapaan. Kinabukasan, hindi agad sumikat ang araw, may manipis na ulap sa ibabaw ng mga bubong, at ang liwanag na pumapasok sa kurtina ay maputla, parang pagod ding bumangon. Si Mara ang unang nagmulat, at sa ilang segundo ay hindi niya maalala kung anong eksaktong hugis ng bigat ang iniwan nilang mag-asawa sa hangin kagabi.
Ngunit naroroon iyon agad nang marinig niya ang mahinang pag-ikot ng electric fan, ang tahimik na paghinga ni Joel sa tabi niya, at ang marahang ungol ni Lenny mula sa banig sa paanan ng kama, na para bang ang buong silid ay puno ng mga bagay na hindi naman gumalaw, ngunit bahagyang nag-iba ang pwesto. Hindi siya agad bumangon. Pinanood niya muna si Lenny na natutulog ng nakatagilid, nakasiksik ang isang tuhod sa kumot, hawak pa rin ang stuffed toy na halos himay na ang tahi sa tiyan. Sa may bintana, naroon ang school bag nito, maayos ang zipper. Nakasabit ang ID na may maliit na litrato ng isang batang pinilit ngumiti sa harap ng kamerang malamang ay pagod na ring maghintay sa pila. Naalala ni Mara na kailangan nilang gumising ng maaga para sa field trip at sa pinakasimpleng anyo ng pag-aalala na iyon ay may kakaibang ginhawa. Hindi nito binubura ang anumang sugat, hindi nito pinapaganda ang nangyari sa pagitan nila ni Joel. Ngunit may halaga pa ring malaman na may isang batang kailangang pakainin, gisingin, suklayan, at paalalahanang huwag kalimutang uminom ng tubig. Bumangon siya ng dahan-dahan para hindi magising ang dalawa, ngunit sa pag-abot niya sa tsinelas ay narinig niya ang boses ni Joel, mahina at paos sa antok. Anong oras ang alis niya? Nilingon niya ito. Gising na pala, nakahiga pa rin ngunit nakatingin sa kisame. 5:30 ang call time sa school, sagot niya, tumango ito. Wala nang dagdag. Sa mga nakaraang taon, marahil tatanungin niya kung gagawa ba ito ng kape o siya na, kung sasabay ba itong gumising, kung may bibilhin pa ba silang biskit para sa bata. Sa umagang iyon, hindi niya ginawa, dumiretso siya sa kusina at nagsaing ng kaunti, nagprito ng tuyo para sa sarili at itlog para kay Lenny, nagtimpla ng gatas, at habang ginagawa ang lahat ng iyon ay dama niya ang isang bagong uri ng katahimikan sa loob ng bahay. Hindi na ito iyong katahimikang puno ng pag-iingat na baka may masabing mali. Mas malapit ito sa katahimikang may sariling pwesto, hindi magaan, ngunit hindi na rin paluhod. Nang lumabas si Joel pagkaraan, nakabihis na ito ng lumang t-shirt at shorts, basa pa ang buhok sa hilamos. Hindi ito dumiretso sa mesa. Kinuha muna nito ang maliit na boteng tubig sa ref, pinunasan, saka inilagay sa gilid ng bag ni Lenny, pagkatapos ay kinuha ang 2 pirasong biskit at isiniksik sa harap na bulsa. Wala itong sinabi habang ginagawa iyon, at marahil kung ibang araw, hindi papansinin ni Mara ang ganitong kaliit na kilos. Ngunit sa pagod at lamat ng mga nakaraang linggo, naging mas matalas ang pakiramdam niya sa mga sandaling hindi ipinapangalandakan. Hindi niya alam kung para saan ang ginagawa ni Joel, pagbawi ba iyon, hiya, kabaitan, o simpleng nakasanayan lang nito sa mga batang aalis ng maaga. Siguro hindi na rin kailangang isa-isahin. Ang totoo, may mga kilos na hindi sapat upang ayusin ang isang buhay, ngunit sapat para pigilan ang lubos na pagkasira ng tingin mo sa isang tao. Nagising si Lenny nang tinapik niya sa balikat. Nagmulat ito na parang nalito muna kung nasaan siya, saka biglang napangiti nang maalala ang field trip. Ate Mara, hindi pa po ba late? Tanong nito, agad bumangon at kinapa ang ID. Hindi pa, sabi niya, pero maghilamos ka na, Tito Joel. Sasama po kayo, tanong ni Lenny habang nag-aayos ng buhok sa harap ng salamin na hawak lang sa kamay. Napatingin si Joel saglit, saka umiling. Hindi, papasok ako. Pero ihahatid ka namin, dalawa. Tuwa ang boses ng bata, at sa isang iglap ay naroon silang tatlo sa parehong umaga, isang babaeng may bitbit na mga salitang hindi pa nauubos. Isang lalaking hindi pa alam kung paano hahawak sa mga pagbabagong hindi na niya mapapabalik. At isang batang sapat ng masaya na may 2 matanda sa iisang biyahe papunta sa school. Habang sinusuotan ni Mara si Lenny ng headband at inaayos ang laylayan ng uniforme nito, naramdaman niya ang tingin ni Joel mula sa pinto ng kusina, hindi mabigat, hindi rin humihingi, naroon lamang. At dahil hindi siya handa pang basahin ang lahat ng maaaring laman niyon, pinili niyang ituon ang isip sa buhok ng bata, sa maliit na taingang nakalitaw sa gilid, sa amoy ng sabon at pulbos. Sumakay silang tatlo sa tricycle, habang ang umaga ay hindi pa lubusang maingay. Sa kalsada, may mga tindahang kalahati pa lang ang bukas, may nagtatapon ng tubig sa tapat, may mga inang karga ang bag ng anak, habang ang mga bata naman ay tulala pa sa antok. Sa biyahe, si Lenny ang walang tigil sa pagsasalita tungkol sa zoo, sa baon ng kaklase, sa teacher nilang bawal ang maingay sa bus pero laging sumisigaw. Si Joel ay sumasagot paminsan-minsan, si Mara naman ay nakikinig. Ngunit sa ilalim ng pakikinig na iyon ay may ibang daloy ng isip, na ang pagiging buo ng isang umaga ay hindi automatikong nagsasabing kaya pang buuin ang kabuuan ng isang pagsasama. Nang makarating sila sa school,
Bumaba si Lenny at humawak sa magkabilang kamay nila bago tumakbo papunta sa grupo ng mga kaklase. Biglang nangyari iyon, mabilis at natural, na para bang wala namang komplikasyong dapat timbangin. Isang saglit lang, isang batang humawak sa kanila pareho dahil maligaya siya at hindi pa niya alam ang mga guhit na ikinakatakot ng matatanda. Pagkaalis ng bata, pareho silang natirang nakatayo sa harap ng gate. Maagang maaga pa at amoy lupa ang paligid mula sa ambon ng madaling araw. Salamat, sabi ni Joel pagkaraan. Hindi malinaw kung para saan. Sa pagpayag bang sabay silang maghatid, sa hindi pag-iwas sa presensya nito, o sa kung anumang kaunting pagkakataong ibinigay ng umagang iyon sa kanya, para maramdaman na may mga anyo pa rin ng kabaitan sa pagitan nila. Hindi para sa'yo iyon, sagot ni Mara, hindi matalim kundi payak lang. Tumango si Joel, at bagaman walang bakas ng tampo sa mukha nito, nakita niyang tumama ang katotohanan. Umuwi siyang mag-isa, pagkatapos pumasok si Joel sa hardware at magpaalam sa tapat ng school na parang hindi mag-asawa ang naghiwalay ng landas kundi 2 taong pansamantalang sabay lang sa iisang sakay. Sa bahay, mas tahimik kaysa dati ang sala. Wala ang bag ni Lenny, wala ang boses nito, wala ang maliit na medyas sa paanan ng sofa. Hinugasan ni Mara ang tasa at niligpit ang banig, at nang makita niya sa ilalim ng mesa ang isang krayolang kulay berde na malamang ay nalaglag kahapon, pinulot niya iyon at matagal na hawak bago inilagay sa ibabaw ng ref. Sa opisina, halos wala siyang natapos ng umagang iyon. Hindi dahil sa kabigatan ng gawain, kundi dahil ramdam niya ang hindi pa matukoy na paggalaw sa loob niya. Iyong pakiramdam na may bagay nang hindi na kayang manatili sa lumang anyo, kahit wala pang pinal na desisyon. Tuwing tutunog ang cellphone niya, bahagya siyang kinakabahan na baka si Joel, baka si Aling Cora, baka si Celia, baka ang sarili niyang ina. Ngunit walang dumating na mensahe maliban sa paalala ng payroll at isang litrato mula kay Celia kinahapunan. Nakangiti si Lenny sa harap ng bakal na rehas ng kulungan ng zebra, magulo ang buhok, may biskit sa kamay, at nakataas ang 2 daliri sa pose na natutuhan marahil sa mga nakatatandang pinsan. Walang caption. Tinitigan iyon ni Mara ng matagal at saka lamang siya napangiti, maikli ngunit totoo. Pag-uwi niya ng gabing iyon, nadatnan niyang nagluluto si Joel ng adobo. Hindi ito magaling sa kusina, at kitang-kita sa hiwa ng patatas na hindi pantay ang mga piraso, ngunit maayos ang kalan, nakabukas ang bentilador, at may sinaing ng halos luto. Maaga ka, sabi niya sa pintuan. Nag-half day ako, sagot nito nang hindi lumilingon. May kailangan akong ayusin dito, nilingon siya nito pagkaraan ng ilang segundo. Kumain ka na ba? Hindi pa. Iyon ang unang hapunan nila sa mahabang panahon na hindi siya ang naghanda. Habang nakaupo siya at pinapanood itong tikman ang sabaw, bigla niyang naalala ang mga unang taon ng pagsasama nila, noong bago pa maging sistema ang lahat, noong may lambing pa sa pagkamali sa alat at asim dahil pareho pa silang may tiyagang tumawa sa pagkukulang ng isa't isa. Hindi niya alam kung gusto niyang pasalamatan si Joel para sa hapunang iyon o mag-ingat sa sariling lumambot dahil lamang sa isang maayos na nilutong adobo. Sa dulo, sinabi lamang niya, maalat ng konti. Saglit na tumigil si Joel. Saka napangiti ng halos hindi naiinis. Alam ko. Nahulog ng buo iyong asin. At sa munting sandaling iyon ay napatawa rin si Mara, mahina lamang, ngunit sapat para marinig nilang pareho. Hindi nito binura ang lahat, ngunit may mga gabing hindi naman kailangang mabura ang lahat para masabi mong may bahagyang nabuksan. Pagkatapos kumain, si Joel na rin ang nagligpit ng plato. Nakatayo si Mara sa may pintuan ng kusina at pinanood ito. May sasabihin ako. Sabi nito nang hindi pa tumitingin. Sige. Pinatay nito ang gripo at saka humarap sa kanya, pinupunasan ang kamay sa basahan. Kanina, pumunta si Ma sa tindahan. Hindi gumalaw si Mara, at galit siya. Hindi ako nagulat, hindi kita pinapunta roon, hindi ko rin naman balak. Napatango si Joel, parang iniipon ang susunod na sasabihin. Sinabi niya sa akin na nagbabago ka raw. Na masyado ka raw matigas ngayon. Napangiti si Mara, ngunit walang tuwa, at ikaw. Ganon din ba tingin mo? Hindi agad sumagot si Joel. Sa pagitan nila ay ang amoy ng toyo, suka, at sabong panlaba mula sa basahan sa kamay nito. Hindi, sabi nito sa wakas. Hindi iyon ang salitang gusto kong gamitin. Anong salita? Bumuntong hininga si Joel, hindi ko alam. Saglit siyang natahimik, at sa lumang mga araw, baka nainis siya sa sagot na iyon, sa kawalan na naman nito ng eksaktong pangungusap. Ngunit ng mga sandaling iyon, may iba siyang narinig sa hindi ko alam. Hindi pag-iwas, kundi pag-amin sa kakulangan. Hindi rin iyon sapat,
pero iba siya sa kawalang alam na dati pinapasan niya para sa asawa. Ako ang alam ko, sabi ni Mara. Ano? Na ayoko nang bumalik sa dati. Bumaba ang tingin ni Joel, pagkatapos ay umupo sa silya sa kusina na para bang biglang nabigat ang tuhod nito. Mara, sabi nito, natatakot ako na kapag tuloy-tuloy na nagbago ang lahat, wala na akong mahawakan. Hindi niya agad sinagot. Umupo rin siya sa tapat nito. Pinagmasdan ang mukha ng lalaking minahal niya sa mga paraang hindi naman naging mali, ngunit marahil ay naging kulang sa pagdaan ng panahon. Ano bang hawak mo noon pa? Tanong niya ng mahina. Napakunot ang noo nito. Tayo. Tayo ba? O iyong bersyon ng tayo na ako ang laging nag-a-adjust para hindi ka mapilitang pumili. Tumingin si Joel sa kanya ng diretsyo, hindi ito sumingit. Hindi rin agad nagtanggol, marahil dahil sa unang pagkakataon, wala na rin itong madaling maipambabawi. Hindi ko iyon nakitang gano, sabi nito sa wakas. Iyan nga ang problema, sagot niya. Nagtagal ang usapan nilang iyon hanggang lumamig ang adobo sa kawali at humina ang ingay ng kalsada sa labas. Hindi sila nagtaasan ng boses. Hindi rin sila tuluyang nagkabati. Ngunit sa unang beses mula nang mag-umpisa ang mga bitak na ayaw nilang pangalanan, nakaupo silang dalawa sa tapat ng isa't isa, nang hindi parehong nagkukunwaring ang problema ay ang mga salita lamang ng ibang tao. Nandoon si Aling Cora sa usapan, oo. Nandoon ang pagod, ang mga konsultasyon, ang mga taon ng paghihintay, ang mga punyal na biro sa handaan, ang takot ni Joel sa paglihi sa hulmang kinalakhan, at ang galit ni Mara sa pagiging palaging tagasalo ng hindi masabi. Ngunit unti-unti ring naging malinaw na hindi sapat na sisihin lamang ang biyenan o ang baryo o ang kultura ng apelido at tagapagmana. May sariling ambag ang bawat isa sa kanila sa uri ng bahay na nabuo sa pagdaan ng mga taon. Noong una, sabi ni Joel nang matagal na silang tahimik, akala ko kapag hinayaan lang natin, may darating. Tapos noong nagtagal, akala ko ang kailangan lang ay magtiis pa ng kaunti. Pagkatapos, hindi ko na alam kung hinihintay ko ba talaga ang bata o hinihintay ko lang iyong araw na titigil si Ma sa pagtingin sa tin na parang may kulang. Hindi agad nakapagsalita si Mara. Hindi dahil hindi siya nasaktan, kundi dahil sa wakas ay narinig niya mula mismo sa asawa ang bagay na matagal na niyang pinaghihinalaan, ngunit hindi masabi nito ng tuwiran. Nasa likod ng pagnanais nitong magkaanak ay may halong pagnanais ding humupa ang mata ng ina, tumigil ang usapan ng kamag-anak, maging payapa sa paningin ng iba ang kanilang buhay. At sa katapatang iyon, naramdaman ni Mara ang kakaibang pagsabay ng lungkot at paglaya. Masakit marinig na hindi purong dalawa lang silang nagtutulak sa pangarap na iyon. Ngunit nakakaluwag din na sa wakas ay may pangalan na ang isa sa mga multong matagal nang nakaupo sa tabi nila sa bawat konsultasyon at pagdarasal. Ako rin, sabi niya, halos pabulong. Minsan hindi ko na alam kung gusto ko pa dahil gusto ko, o dahil ayokong ako ang babaeng pinagbubulungan sa likod ng handaan. Tumingin si Joel sa kanya, at sa pagkakataong iyon ay walang pagtatanggol sa mukha nito. Naroon lamang ang mabigat na pagkilala sa pareho nilang ikinahiyang aminin. Nakakapagod, sabi nito. Oo, sagot niya. At hindi ko na kayang gawin ulit na parang iisa lang ang paraan para maging pamilya. Muling tumahimik si Joel, ngunit hindi iyon pag-atras. Kapag hindi tayo magpatuloy sa mga treatment, sabi nito pagkaraan, dahan-dahan na para bang tinitikman muna ang bawat salita, handa ka ba roon? Naramdaman ni Mara ang mahinang panginginig sa loob ng dibdib niya, sa dami ng taon na ginugol nila sa mga baka. Hindi niya akalaing darating ang araw na kailangang sagutin ng hindi na itinatago sa likod ng susunod na buwan, susunod na doktor, susunod na dasal. Hindi ko alam kung handa ako, sabi niya ng totoo. Pero alam kong hindi na ako handang magpatuloy sa paraang ginagawa natin ngayon. Napayo ko si Joel. At kung gusto ko pa rin. Mahirap ang tanong, hindi dahil wala siyang sagot kundi dahil alam niyang anumang sagot niya ay may tatamaan. Gusto mo pa bang subukan? Tanong niya pabalik. O gusto mo pang huwag bumitaw sa bersyon ng buhay na matagal mo nang inaasahang darating? Hindi nakasagot si Joel agad. Sa mukha nito ay may pagod, may takot, may hiya, at higit sa lahat ay may kalituhang hindi na nito maitago. At sa kung anong dahilan, sa halip na maawa o magalit, nakaramdam si Mara ng isang tahimik na paghihiwalay sa loob ng sarili niya, hindi mula kay Joel bilang tao, kundi mula sa lumang ugali niyang siya na naman ang magsasaayos ng tanong, para mas madaling sagutin ng asawa. Hindi na niya ginawa iyon. Hinayaan niyang mahirapan si Joel sa sariling katahimikan. Ilang araw ang lumipas na hindi sila bumalik agad sa usapang iyon. Ngunit hindi rin sila nagkunwaring wala nang nasabi.
May kakaibang kaayusan sa bahay nila sa mga sumunod na araw, hindi pagkakabati, ngunit hindi rin iyong dating mababaw na pagkikimkim. Si Joel ay mas madalas nang umuwi ng maaga. Mas kusang nagliligpit, mas tahimik kapag tumatawag ang ina nito. Si Mara naman ay hindi na basta sumasama kapag may paanyaya mula sa kabilang barangay. Minsan, magkasabay silang manonood ng balita na hindi nag-uusap, ngunit hindi na iyon pakiramdam na may itinatagong sugat sa ilalim ng sopa. Pakiramdam iyon ng dalawang taong alam ng may kailangang baguhin, ngunit hindi pa sabay ang lakad. Dumaan ang Biyernes, dumating si Lenny pagkatapos ng field trip na sunog ng kaunti ang ilong at puno ng kwento tungkol sa elepanteng hindi pala ganoon kalaki sa akala niya. Kumain siya ng marami, nagpakita ng souvenir na keychain na tig-20, at biglang nakatulog sa sofa habang nagsasalita pa tungkol sa pasalubong sa ina. Habang inaayos ni Mara ang buhok ng bata palayo sa mukha nito, naramdaman niyang nakatayo si Joel sa likod niya. Pagod na pagod, sabi nito. Masaya, sagot niya. Oo. Tahimik silang tumingin sa batang natutulog. Maya-maya, si Joel ang unang lumayo, kumuha ng manipis na kumot, at marahang itinakip kay Lenny. Napansin ni Mara kung paano nito dahan-dahang inayos ang paa ng bata para hindi nakalaylay sa sofa. Muli, isang maliit na kilos lamang. Ngunit sa mga maliliit na kilos ding iyon nakikita minsan kung hanggang saan pa kaya ng isang tao, ang lambing, kahit hindi niya alam ang susunod na hakbang. Nang maisundo na ni Celia si Lenny at matahimik ulit ang bahay, saka nagsalita si Joel. Hindi ko siya ayaw. Alam ni Mara agad kung sino ang tinutukoy. Alam ko, sabi niya. Ang ayaw ko, dugtong nito, hindi tumitingin sa kanya, iyong pakiramdam na baka may asahan siyang hindi ko alam kung kaya kong panindigan. Naramdaman ni Mara ang mabagal na paghinga niya bago sumagot. Hindi ako humihingi sa'yo ng pangakong hindi mo pa kayang ibigay. Pero baka iyan ang nararamdaman mo sa akin. Hindi. Umupo siya sa silya sa may bintana. Ang hinihingi ko sa'yo ay huwag mo akong pigilan na makita kung ano ang mahalaga sa akin, dahil lang hindi mo pa alam ang gagawin mo rito. Tumayo si Joel sa gitna ng sala, parang gusto nitong lumapit ngunit hindi pa sigurado kung saan ilalagay ang mga kamay. Paano kung doon tayo magkaiba? Tanong nito sa wakas. Dumating ang tanong na iyon ng payak, halos mahina, ngunit matagal na iyong naghihintay sa ilalim ng lahat ng usapan nila. Hindi na ito tungkol lang sa pagkakaroon ng anak. Hindi lang rin tungkol sa biyenan, sa paggamot, sa isang batang dumadalaw at natutulog sa sofa. Mas malalim at mas payak doon ang ugat. Paano kung magkaiba ang kaya nilang ituring na pamilya, ang kaya nilang ipagtanggol laban sa tingin ng iba, ang kaya nilang palakihin sa loob ng sariling bahay nang hindi nagtatago? Hindi ko alam, sabi ni Mara, at hindi na niya kinatakutan ang sagot na iyon ngayon dahil sa unang pagkakataon, hindi niya ito ginagamit para ipagpaliban ang lahat. Pero alam kong kung magkaiba nga tayo, hindi ibig sabihin no na dapat ako ang laging mabawasan para lang magmukhang magkapareho tayo. Hindi agad sumagot si Joel. Nagtagal silang tahimik, at sa katahimikang iyon ay ramdam ni Mara ang kakaibang lungkot ng mga taong matagal nang may kabutihan sa isa't isa, ngunit unti-unti nang nasusubok sa mga bahaging hindi naaayos ng kabaitan lamang. Nang sumunod na linggo, hindi siya sumama sa tanghalian sa bahay ni Aling Cora. Hindi naman siya pinilit ni Joel. Pupunta ka? Tanong lang nito bago umalis. Hindi. Sagot niya. Sige. Sabi nito, at iyon lang. Nang isara nito ang gate, naramdaman ni Mara ang bahagyang panghihina ng tuhod, parang kahit ilang beses na niyang piniling humindi, may bahagi pa rin sa kanyang bata na nasanay sa pakikisama. Sa pag-unang huwag maging dahilan ng gulo. Ngunit ngayong mag-isa siya sa bahay, imbes na ubusin ang sarili sa pagkabahala sa kung ano ang sasabihin ng kabilang panig, nilinis niya ang estante sa sala, inayos ang mga lumang resibo sa drawer, at hinango mula sa ilalim ng sofa ang ilang naipong drawing ni Lenny na matagal na niyang itinatabi. Isa roon ang bahay na pula ang bubong at may batang babaeng nakatayo sa pinto. Dati, pakiramdam niya may kirot sa simpleng guhit na iyon. Sa araw na iyon, tinitigan niya ito ng matagal at saka idinikit sa gilid ng ref gamit ang magnet na hugis mangga. Maliit na bagay. Ngunit sa pagdikit ng papel na iyon sa kusina ng bahay nilang mag-asawa, may kung anong umayos sa loob niya. Hindi deklarasyon, hindi pagtatapos. Isa lamang tahimik na pagkilala na may mga anyo ng presensya na hindi na niya itatago para lamang hindi mataranta ang ibang tao sa kahulugan nito. Nang gabing iyon, umuwi si Joel na mas tahimik kaysa karaniwan. Kumain sila ng tinapay at keso lamang dahil walang gustong magluto ng mabigat. Pagkatapos, habang inaayos ni Mara ang pinagkainan,
Narinig niyang sinabi ni Joel mula sa sala, hinahanap ka nila. Hindi niya tinanong kung sino. Anong sabi mo? Tanong niya. Na ayaw mong pumunta. At wala ka nang kailangang ipaliwanag. Napatigil siya sa pagpapatuyo ng plato. Hindi niya agad nilingon ang asawa. Hindi niya rin alam kung gaano kalaki ang dapat niyang ilagay na bigat sa simpleng pangungusap na iyon. Baka maliit lamang iyon sa paningin ng iba. Baka huli na rin para sa ilang bahagi ng sugat sa pagitan nila. Ngunit alam niyang hindi madali para kay Joel na sabihin iyon sa ina nito sa harap ng mga kapatid, ng tanghalian, ng lahat ng tinging matagal na nitong kinagisnan. Hindi siya lumingon agad dahil ayaw niyang makita ni Joel kung gaano siya natamaan ng munting pagtatanggol na iyon. Sa huli, ang nasabi lamang niya ay salamat. Hindi ko pa rin alam ang lahat, sabi ni Joel mula sa sala, at ngayong humarap siya rito ay nakita niyang pagod ito, ngunit hindi nagtatago. Alam ko, sagot niya. Ako rin. Umupo silang dalawa ng gabing iyon sa magkabilang dulo ng sofa. Hindi sila nagdikit, hindi rin sila nag-away. Sa gitna nila ay ang hanging may amoy ng ulan na paparating, at ang refrigerator na umuugong ng mas malakas kaysa dapat. Matagal, bago muling nagsalita si Joel. Hindi ko alam kung kaya kong ibigay ang gusto mong anyo ng pamilya, sabi nito. At hindi ko alam kung kaya kong manatili sa anyo na gusto mo lang dahil natatakot ka, sagot niya. Tumingin ito sa kanya. At sa wakas ay wala nang pagtatanggol sa mukha nito, wala nang pagsubok na gawing mas magaan ang dapat ay mabigat. Baka kailangan nating tigilan muna iyong pilit, sabi nito. Naramdaman ni Mara ang pagkipot ng dibdib. Hindi iyon ginhawa. Hindi rin iyon lubos na sakit. Mas malapit ito sa pakiramdam ng paglapag ng mabigat na bagay na matagal mong buhat, kasabay ng biglang panginginig ng braso, dahil ngayon mo lang napansing nangangalay ka na pala. Anong pilit? Tanong niya, kahit alam niya. Lahat ng ginagawa nating parang kapag ipinagpatuloy lang ng sapat, magiging malinaw. Tumingin siya sa sariling mga kamay. Ilang taon na nga ba nilang ginagawang dasal ang pagpapatuloy, kahit unti-unti nang nawawala ang tunay na dahilan. Kung titigil tayo, sabi niya ng dahan-dahan, hindi ibig sabihin noon na tapos agad ang lahat. Alam ko. At hindi rin ibig sabihin na maaayos. Alam ko rin. Tahimik siya sandali, pero baka doon tayo unang magiging tapat. Sa labas, nagsimulang umulan, dahan-dahan muna sa bubong, tapos lumakas, nakikinig lamang silang dalawa. Wala nang kasunod na malalaking pangungusap. Wala ring sumpaan. Ngunit ng gabing iyon, hindi sila nag-usap tungkol sa susunod na consultation. Hindi nagbukas ng app, hindi binilang ang araw, hindi rin naglatag ng plano kung paano kakausapin ang pamilya. Sa unang beses matapos ang maraming taon, hinayaan nilang walang susunod na hakbang na agad ilalatag para lang huwag maramdaman ang hungkag na espasyong naiwan. At marahil doon nagsimulang mag-iba ang anyo ng kanilang gabi hindi dahil gumaan, kundi dahil tumigil sandali ang pagmamadaling bigyan ito ng direksyon. Mga ilang linggo ang lumipas ng walang dramatikong pagbabago, pumapasok pa rin sila sa trabaho, dumarating pa rin si Lenny kapag kailangan. Minsan sumasama si Mara kina Nida, minsan namimili sila ni Joel ng gulay sa palengke, nang maaga at parang ordinaryong mag-asawa lamang na nagtatawaran sa sitaw at isda. Ngunit sa ilalim ng lahat ng pangkaraniwan, may ibang pag-aayos na nangyayari. Hindi na nila pinag-uusapan ang paggamot maliban kung kailangang ayusin ang mga lumang resibo. Hindi na rin pinipilit ni Joel na sumama si Mara sa bawat paanyaya ng pamilya nito. May mga gabi pa ring masakit ang katahimikan. May mga umaga ring gusto ni Mara na lumingon kay Joel at magtanong kung kaya pa ba nilang tawaging iisang direksyon ang buhay na ito. Ngunit natutuhan din niyang hindi sagot sa lahat ng pangamba ang agarang paghingi ng kasagutan. Minsan, ang tanging tapat na magagawa ay bantayan kung ano ang hindi mo na kayang ibigay at kung ano ang ayaw mo nang ikubli. Isang hapon, matapos sunduin si Lenny sa school dahil may lagnat daw ang isang teacher at napaaga ang uwian ng klase, umupo silang dalawa sa sahig ng sala habang gumuguhit ang bata. Nasa trabaho pa si Joel, mainit ang panahon, nakabukas ang bintana at may amoy ng nilagang saging sa kusina. Ate Mara, sabi ni Lenny habang kinukulayang asul ang langit sa drawing, pwede po bang dito ko ilagay iyong isa? Alin? Iyong isa pang bahay. Tumingin si Mara sa papel. May isang bahay na pula ang bubong, tapos sa kanan ay nagsisimula ng gumuhit si Lenny ng mas maliit na bahay. Bakit dalawa? Tanong niya. Nagkibit balikat ang bata. Para po kapag gusto mong lumipat, may kabila, napatawa si Mara, mahina, ngunit maya-maya ay may kung anong humigpit sa lalamunan niya. Lumipat saan? Tanong niya, pilit na magaang pa rin. Kahit saan po, basta malapit pa rin. Payak lang ang sagot, gaya lagi,
ngunit tumama iyon sa bahaging hindi niya pinapansin sa sarili nitong mga nakaraang araw na kahit wala pa siyang malinaw na hakbang. May isip na rin pala siyang tumitingin sa buhay hindi na lamang bilang isang bahay na kailangang panatilihing buo sa kahit anong paraan, kundi bilang lugar na maaaring magkaroon ng ibang hugis nang hindi ibig sabihing wala nang natitirang pagmamahal. Nang umuwi si Joel ng gabing iyon, nadatnan siya nitong nakaupo sa sofa, hawak ang drawing ni Lenny. Anong yan? Tanong nito. Dalawang bahay. Sagot niya. Kinuha ni Joel ang papel at tiningnan ng matagal. Hindi ito ngumiti. Hindi rin namutla. Ngunit nakita ni Mara ang banayad na pagbabago sa mukha nito. Hindi bilang gulat kundi bilang tahimik na pag-abot sa isang ideyang marahil ay matagal na ring gumagalaw sa pagitan nila, ngunit walang gustong humipo. Malapit daw, sabi niya. Ang sabi niya, kapag gusto mong lumipat, may kabila. Inilapag ni Joel ang drawing sa mesa at umupo sa tabi niya. Hindi masyadong malapit, sa ilang sandali, wala silang sinabi. Ang ulan sa nakaraang mga linggo ay nag-iwan ng bahagyang amoy amag sa kurtina, at may tunog ng telebisyon ng kapitbahay, sa kabila ng pader. Ordinaryo ang lahat. Ngunit sa ordinaryong gabing iyon, may isang katotohanang hindi na muling umatras sa likod ng pagod. Maaaring hindi mawala ang lambing sa pagitan nila. Maaaring hindi rin agad mawala ang pag-aalala sa isa't isa. Ngunit may mga uri ng buhay na hindi na maibabalik sa dating hulma kapag natutuhan mo ng pangalanan ang presyo ng pananahimik. Mara, sabi ni Joel ng matagal-tagal, kung sakaling kailangan mo munang umuwi kina Nida, hindi kita pipigilan. Hindi niya agad hinarap ang asawa. Pinakiramdaman niya muna ang bigat ng pangungusap, ang lungkot nito, ang kabaitan, ang pagkukulang, ang kaunting tapang, at ang hindi pa ring lubusang kaalaman kung ito ba ay paglapit o pag-atras. Marahil pareho. Hindi ko pa alam, sabi niya. Alam ko, sagot ni Joel. At sa pagkakataong iyon, wala nang panunulak para magdesisyon agad, wala ring pagmamakaawang ipagpaliban ang alam na nilang hindi na maitatago. Umabot ang kamay ni Joel sa mesa, at itinuwid ang sulok ng drawing ni Lenny na bahagyang nakatiklop. Napakaliit ng kilos, ngunit habang pinapanood iyon ni Mara, may dahan-dahang paglamig at paglinaw sa loob niya. Hindi niya alam kung saan siya matutulog paglipas ng ilang buwan. Kung sa bahay pa rin bang ito, sa kwartong may kurtinang laging kulang sa puti, o sa bahay ni Nida na may amoy ng kape at lumang kahoy, o sa isang lugar na hindi pa niya nakikita. Hindi rin niya alam kung ano ang magiging anyo ni Joel sa buhay niya kapag tumigil na silang piliting tawagin sa iisang pangalan ang magkaiba nilang takot at pagnanais. Ang alam lamang niya, habang nakaupo silang dalawa sa tabi ng drawing na may dalawang bahay at batang marunong maglagay ng pinto kahit saan, ay hindi na niya hahayaang ibang tao ang magpasya kung aling buhay ang kulang at aling anyo ng pag-aaruga ang dapat itago. Sa labas, may dumaraang mga batang pauwi, maingay ang tsinelas sa semento. Sa loob, nanatiling bukas ang bintana at bahagyang gumagalaw ang kurtina sa malamig na hangin ng dapit hapon. Hindi sila naghawakan, hindi rin sila tuluyang nagkalayo. Ngunit sa pagitan nila, sa ibabaw ng mesang may isang drawing na hindi naman marunong magsinungaling. Unti-unting tumigil si Mara sa paghingi ng pahintulot sa sarili para maramdaman kung alin ang kanya.